Sa isang gabing puno ng nyebe, isang batang lalaki na gutom at giniginaw ang nakaupo ng nakayuko sa tabi ng daan. Biglang may isang sinag ng liwanag na tumama sa kanya, isang lalaki ang nasa harapan niya. Ang kontratista ng proyektong Sunshine City, dinala niya ang batang lalaki sa kantin sa loob ng construction site. Habang kumakain ng kanin, maingat pa niyang nilagyan ng pritong itlog ang plato ng bata. Labis na nadama ng batang lalaki ang init sa puso. Ngayong araw dinala siya ng lalaki sa istasyon ng pulis upang hanapin ang kanyang pamilya. Ngunit walang sinumang dumating upang iulat ang paghahanap sa kanya at hindi rin naaalala ng bata ang tungkol sa kanyang pamilya. Kaya naman napagdesisyonan ng lalaki na ampunin siya at pinangalan ng Kang-ho. Dahil wala siyang mga magulang, madalas siyang tinutukso, dalawa lamang ang kanyang matalik na kaibigan. Ang isa ay si Yeojin na nakilala sa kantin ng construction site at ang isa pa ay si Hisa mula pagkabata. Nais ni Kang-ho na maging pulis, napakabilis ng kanyang kilos ng tinukso ng mga kaklase sina Yeojin at Hisa. Diretso niyang hinabol at pinalayas ang mga ito. Kahit hindi gusto ni Tio Kang na sumubok si Kang-ho ng labanan tuwing naririnig niyang nilalait siya ng iba. Na wala siyang mga magulang. Magagalit siya si Tio Kang, ang presidente ng Sunshine Company, na minsang nakaimbento ng module at nakatanggap ng patent, na nakakatipid ng pera at nakakapabilis ng proseso. Kaya naman medyo sapat ang kanilang pamumuhay. Kapag walang ginagawa, tumutulong si Kang-ho. Ngayong araw biglang may dumating na accountant sa construction site para mag-inspeksyon. Aksidenteng narinig ni Kang-ho na sinabi ng isa na ang gusaling ito ay malapit ng gibain. Kaya okay lang na maglagay ng peking numero. Kahit hindi naintindihan ni Kang-ho, sinabi niya pa rin ito kay Tio Kang. Ngunit abala siya noon at hindi pinansin si Kang-ho. Hindi nagtagal nakita ni Kang-ho sa balita sa ZE na bankrupt na ang Sunshine. At ang auditing firm na Taay ang nanguna rito, agad siyang tumakbo sa construction site. Doon ay sobrang magulo na. Diretso siyang sumugod sa labanan. Lumitaw si Han Sono ng Taay auditing firm. Kinuha niya ang payment clearance at sinabing kahit talunin ni Kang-ho ang lahat, walang sinuman dito ang makakabago sa katotohanan na bankrupt na ang Sunshine. Si Kang-ho noon ay maliit pa at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng bankruptcy. Alam lang niya na ang mga manggagawa ay umaasa sa proyektong ito. Galit niyang tinanong si Sono kung sino ang may kasalanan. Sinabi ni Sono kay Kang-ho na sila ang humahawak sa kapalaran ng kumpanya kahit gaano kalakas ang loob ni Kang-ho. Wala siyang magagawa hanggang sa gabi biglang dumating ang mga manggagawa. Kay Kang-ho nakatanggap sila ng pera mula kay Tio Kang. Agad na tumakbo si Kang-ho palabas upang hanapin siya, ngunit huli na. Sa isang hakbang tumalon si Tio Kang mula sa itaas, yakap-yakap lang ni Kang-ho ang katawan niya habang sumisigaw sa sakit. Nais niyang malaman kung bakit pinili ni Tio Kang na tapusin ang sariling buhay. Kaya sinimulan niyang pag-aralan ang ulat na iyon dahil hindi niya naintindihan. Pumunta siya sa accounting department para humingi ng tulong. Ngunit walang nagsabi sa kanya ng sagot, kaya kailangan niyang mag-isa. Kaya naman nagpa siya si Kang-ho na maging accountant. Tinanggihan niya ang pag-aaral sa universidad. Pagkatapos ng high school, nagsimula siyang mag-aral bilang auditor. Matapos ang 4 na taong masigasig na pagsisikap, matagumpay siyang nakapasok sa Taay Company. Bilang isang auditor na high school graduate, malinaw na hindi siya kapareho ng iba. Sa training ng mga bagong empleyado, ang pagdating ni Kang-ho ay nagdulot ng maraming kontrobersya. Habang ang AC's president ay nagsasalita sa entablado, nakita niya ang kaguluhan sa ibaba, ngunit hindi siya natinag. Pagkatapos ng event, agad siyang pumunta sa kanyang assistant. Tinanong kung bakit ang isang high school graduate ay nakapasok sa pinakamataas na kumpanya sa Korea. Ang hindi inaasahan, ang anak niya ang nag-imbita kay Kang-ho na pailing na lang si Han Jae-kyung. Sa parehong oras tumawag si John Tak ng EV Entertainment kay Han Jae-kyung para humingi ng tulong. Lumabas na noong una si Chairman Lee ng Shanghai Group ay namuhunan sa Paipo Entertainment. Inayos na doon magtrabaho ang paborito niyang anak, ngunit walang kakayahan ang bata at mahilig magsumbong sa magulang. Kinuha niya ang malaking kapital ng kumpanya at ininvest. Nauwi sa pagkalugi. Malapit na ang araw ng audit. Kung hindi magkatugma ang numero, ito ay corruption. Dinamayan ni Han Jae-kyung si Kang-ho upang kausapin si Chairman Lee. Wala ring kakayahan ang lalaki at umaasa lang sa kanyang magulang. Kinuha niya ang pamana ng grupo para protektahan ang anak sinisi ni Chairman Lee, si Jun Tak. At gustong-gusto ng Shanghai Group na bilhin ang Paipo Entertainment para maitago ang corruption. Tinanggihan ito ni Han Jae-kyung. Ang pinakamabuting paraan ay hayaang makapasa ang Paipo Entertainment sa audit. Pagkatapos ay patatagin ang kumpanya sa pamamagitan ng refinancing, saka ito bilhin upang walang problema. At maaari pang kumita ng malaki. Kaya ang mahalaga ngayon ay maipasa ng Paipo Entertainment ang audit. At ang Taay ang gagawa nito. Sinabi ni Han Jae-kyung na siya ang bahala rito. Lubos na nagtitiwala si Chairman Lee sa kakayahan niya. 3 taon na ang nakalipas ng tulungan siya ni Han Jae-kyung. Samantala si Auditor Kang ng Taay ang palaging humahawak sa Paipo Entertainment. Sa karanasan niya, mabilis niyang natuklasan ang maling paggalaw ng pera. Naging mahirap ang desisyon para kay Kang-ho. Anuman ang piliin niya, mahirap isipin ang resulta. Kung ipapasa niya, labag ito sa etika ng propesyon kung hindi maraming madadamay. Sa oras na ito, bumalik si Han Jae-kyung at Kang-ho sa kumpanya. Alam ni Han Jae-kyung na may prinsipyo si Auditor Kang. Malamang na hindi nito ipapasa, kaya sinubukan siyang kausapin at sabihing ipikit ang mata. Ngunit hindi madaling mapapayag si Auditor Kang. Siya ang naging mentor ni Kang-ho noong baguhan pa siya. Ngunit magkaiba ang landas nila. Si Auditor Kang ay may prinsipyo. Samantalang si Kang-ho ay wala. Hindi rin naging madali ang simula niya sa trabaho. Walang pumili sa kanya para sa grupo. Kahit magboluntaryo siya, hindi siya pinapansin.
Si Uzun, isang kasamahan ang nagdala sa mga baguhan para maglibot sa kumpanya nang dumating sila sa trading department kung saan nagtatrabaho si Han Sono. Binigyang diin ni Uzun na ito ang pinakamahirap na departamento, kaya hindi inilalagay dito ang mga baguhan. Alam ni Kang Ho na naroon si Sono, ngunit hindi niya ito nakita. Nang umalis si Kang Ho, biglang lumitaw si Sono, ang ama niya ang East President na si Han. Masama ang relasyon nilang dalawa. Labis na hindi nasiyahan si Han Jae-kyung sa pagkuha ng anak niya ng high school graduate. Wala namang pakialam si Sono, itinuring niya ang ama bilang isang mapagkunwari. Nagagawin ang lahat para sa layunin, kaya galit din siya kay Kang Ho. Binigyan ni Sono ng babala ang ama na kung gagamitin siya nito, mag-ingat ito. Baka siya pa ang maging hadlang sa plano nito. Alam din ng iba ang tunay na pagkatao ni Sono, kaya maraming nainggit at naiinis sa kanya sa kumpanya. Ngunit wala siyang pakialam. Si Kang Ho naman sa kabilang banda ay walang ginagawa. Narinig niyang tinawagan ng kasamahan ang isa tungkol sa dokumento, agad siyang nagboluntaryong tumulong. Ngunit binuhusan siya ng malamig na tubig, naging awkward ang sitwasyon. Nakita ito ni Sono ng aksidente. Pumunta siya sa rooftop para manigarilyo, hinabol siya ni Kang Ho, sa wakas nagkita rin sila. Hindi inaasahan na si Sono pa ang unang magsabi kay Kang Ho kung bakit siya hindi pinapansin. Hindi lang ito tungkol sa edukasyon, ang pinakamahalaga sa pagiging auditor ay ang pagtatasa ng panganib. Titingnan nila kung magkano ang kikitain sa baguhan. Si Kang Ho na high school graduate, hindi pa malinaw ang kakayahan, walang karanasan sa teamwork. Walang malapit na senior, kaya natural na walang gustong makasama sa kanya, baka siya pa ang maging dahilan ng pagkabigo. Lahat ng pagsisikap nila ay masayang lang. Walang nagtuturo ng prinsipyong ito sa mga baguhan. Ang mga salita ni Sono ay parang nagpagising kay Kang Ho. Pagkatapos ng trabaho, nagkita ang tatlong matalik na kaibigan, naging trainee police na si Eugene. Si Hisam naman ay nagbukas ng maliit na bar. Kinabukasan sa kumpanya, sinimulan ni Kang Ho na patunayan ang kanyang halaga. Nilinis niya ang opisina, inayos ang mga dokumento, naglagay ng papel sa printer, at tinulungan ang mga kasamahan sa pagprint. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ipakita ang kanyang kakayahan. Ginagawa ang lahat ng maayos at malinis. Sinimulan ng mga kasamahan na hanapin siya para humingi ng tulong sa mga maliliit na bagay. Natutuwa rin si Kang Ho sa palayaw na errand boy na nagpagtaka kay Sono. Ang taong hinikayat niya ang siyang may kasalanan, kaya dapat siya ang sisihin kung may mali. Kaya ginamit ni Kang Ho ang mga gawaing ito para patunayan ang sarili. Sa tingin niya, mas mabuti nang mapansin sa ganitong paraan kaysa baliwalain. Tinanong ni Sono si Kang Ho kung bakit kailangang manatili sa taay, ngunit sinabi niya na may personal na dahilan siya. Pagkatapos ay tinanong si Sono kung bakit siya tinulungan. Itinago rin ni Sono na nakita niya ang potensyal ni Kang Ho kahit wala pa itong halaga ngayon. Ngunit naniniwala siyang maaaring maging mahalagang katulong si Kang Ho sa kanya. Kaya inanyayahan ni Sono si Kang Ho na sumali sa kanyang grupo, ngunit sa harap ng alok ni Sono. Walang pag-aalinlangan si Kang Ho na tumanggi, simple lang ang dahilan. Ang pagtatasa niya kay Sono ay mas malaki ang panganib kaysa benepisyo, pansamantalang napatigil si Sono sa kabilang banda. Si Han Jae-kyung ay patuloy na nagnanais na maging chairman, ang kanyang karibal ay si An Sung-yeon. Para makakuha ng impormasyon, umupa si Han Jae-kyung ng ilang binhi na marunong bumasa ng labi para maging janitor. Alam ng mga empleyado na hindi sila makakarinig, kaya hindi sila nagdalawang isip na magsalita ng masama sa iba. Kahit na nilantad pa na maisakit sa puso si Soyeon at balak magbitiw bilang empleyado, agad itong isinulat sa tasa ng kape at ipinadala kay Han Jae-kyung. Naramdaman niyang matagumpay na ito. Ang audit ng Paipo Entertainment ay malapit nang matapos. Hinintay na lang ang kumpirmasyon mula sa bangko, kahit pakiramdam ni Kang Hyun ay mali ito. Ngunit maraming paraan si Han Jae-kyung nang makitang hindi natitinag si Kang Hyun. Lihim niyang ginawa ang mga peking numero. Walang nahalata si Kang Hyun sa butas, kaya napilitan siyang aprubahan. Ngunit para masigurado si Han Jae-kyung, ipinadala niya si Hyun Woo upang maglagay ng tao sa grupo ni Kang Hyun para bantayan dahil naantala ang bangko sa pagpapadala ng kumpirmasyon. Nagalit si Kang Hyun, akala niya hindi maayos ang trabaho ng kanyang mga tauhan. Sinabi ng mga nasasakupan na pumunta na sila doon ng maraming beses. Kahit sinundan pa nila ang mga tao buong araw, hindi pa rin tumutugon ang bangko. Wala na rin silang magagawa. Sinamantala ni Kang Ho ang pagkakataon at nagboluntaryo kasabay ng pagdating ni Yoon-hee malapit doon. Sinamahan siya ni Yoon-hee. Tiwala si Kang Ho sa gagawin dahil may plano na siya. Pruweba nga nang humiling si Kang Ho, tinanggihan siya ng empleyado ng bangko dahil abala raw. Hindi siya sumuko. Sa halip, nagpanggap siyang manager. Mabilis niyang pinabilis ang trabaho sa bangko, kaya hindi na rin nakapagmalaki ng abala ang empleyado. Kaya sinabi na lang na malapit nang matapos ang oras ng trabaho, kaya bumalik na lang si Kang Ho kinabukasan. Hinulaan na ito ni Kang Ho, kaya naghanda na siya ng kumpirmasyon. Kailangan na lang lagyan ng selyo ng bangko, transparent ang datos, kung may mali maaaring hindi selyuhan. Ngunit kung tumutugma ang impormasyon sa datos ng bangko, tiyak na magiging komplikado, kaya napilitan ang empleyado na selyuhan kinabukasan. Si Sang Hyun ay humingi ng tulong kay Kang Ho para mag-print ng dokumento. Biglang sinabi ni Hyun Woo na magrekomenda siya ng tao sa grupo ni Kang Hyun, kaya iminungkahi ni Sang Hyun si Kang Ho. Nagulat si Kang Hyun. Nang makita ang kumpirmasyon mula sa bangko, hinanap niya si Kang Ho para magpasalamat. Nakita ito ni Hyun Woo ng aksidente. Halatang napansin na si Kang Ho, kaya hinanap ni Hyun Woo si Kang Hyun.
Sinabihan siyang tanggapin si Kang Ho dahil tinulungan niya sila sa mahirap na problema, dapat magpasalamat sila. Nagmalasakit ito kay Kang Hyun. Alam niyang nilalagyan siya ni Hyunwoo ng tao para bantayan, ngunit wala siyang dahilan para tumanggi. Madalas nang gumagawa ng gawaing bahay si Kang Ho kaya hindi na bago sa iba. Nang maghanap siya ng dokumento, sinimulan niyang imbestigahan ang mga file ng Sunshine. Ngunit walang laman ang kahon ng dokumento. Mukhang hindi simple ang nangyari, dumating din si Yeon-hee, nagkatinginan sila. Si Han Jae-kyung ay naghahanda na ibigay ang kaso kay Sono kahit paano anak niya ito, ngunit tinuya siya ni Sono. Kung gusto ba nitong tulungan muli ang Shanghai na gumawa ng ibang negosyo na magiging bankrupt tulad ng Sunshine Project noon. Hindi si Han Jae-kyung ang utak sa likod ng kasong iyon sa simula. Ginamit niya si Sono upang maging lihim na bodega para sa Shanghai na humantong sa pagkakahati ng kanilang kapital. Akala ni Tio Kang na siya ang may kasalanan sa pinsala sa supplier at manggagawa. Kaya napagdesisyonan niyang tapusin ang buhay. Nang makarating si Sono sa lugar, huli na ang lahat. Ang anak na babae ni Tio Kang ay dating kasintahan niya, kaya naghiwalay sila dahil dito. Para kay Han Jae-kyung, hindi ito mahalaga sa mundong ito ang malakas ang kumakain sa mahina. Nakita ni Sono na walang pagsisisi ang ama, kaya sinabi niyang ibigay ang trabaho kay Hyunwoo. Pagkatapos ay pumunta sa rooftop para magpalabas ng damdamin, naroon din si Kang Hyun. Si Kang Hyun ay senior at matalik na kaibigan ni Sono. Alam niyang si Kang Ho ay hinikayat ni Sono. Kaya binigyan niya ito ng paalala na si Kang Ho ay itinulak ni Hyunwoo sa grupo nila. Sinabi ni Sono na sundin muna ang gusto ni Hyunwoo. Tinawag ni Hyunwoo si Kang Ho sa opisina. Diretso namang sinabi ni Kang Ho na gagawin niya ng mahusay ang pagbabantay. Biglang tinanong ni Hyunwoo ang relasyon nila ni Sang Hyun dahil walang basta-basta magrerekomenda ng hindi kakilala. Sinabi ni Kang Ho na tinulungan niya lang si Sang Hyun sa ilang maliliit na bagay. Pagkatapos ay ipinahayag ang katapatan kay Hyunwoo. Maya-maya hinanap ni Sono si Kang Ho at sinabihan siyang huwag sumunod kay Hyunwoo. Alam ni Kang Ho na hindi mabuti ang taong iyon, ngunit may plano siya. Nakampante ng bahagya si Sono sa sinabi ni Kang Ho. Nang aalis na siya, bigla siyang bumalik at tinanong si Kang Ho kung bakit nagtitiwala ito sa kanya. Sa harap ng iba nagpapanggap siyang inosente, ngunit sa harap ni Sono lantad ang lahat. Pagkatapos hindi hinintay ang sagot ni Kang Ho at umalis. Nang sumali si Kang Ho sa grupo, agad niyang sinuri ang ulat ng Paipo Entertainment. Mabilis niyang napansin na mali ang inventory assets. Ito ang taktika ni Han Jae-kyung. Ang pelikula ng Paipo Entertainment ay hindi pa naipalabas, nakatambak lang sa isang sulok. Dahil hindi mataas ang halaga nito, madaling manipulahin. Masusing sinuri ni Kang Ho at natagpuan niya ang problema. Ngunit hindi niya direktang sinabi kay Kang Hyun, sa halip na kunwaring humingi ng payo sa kasamahan. Ang issue sa inventory assets ay nagdulot ng hinala kay Kang Hyun. Napansin agad ni Kang Hyun na may mali sa financial report. Lihim niyang hinanap si Kang Ho para kumpirmahin. Diretso niyang sinabi na bankrupt na ang Paipo Entertainment. Agad na hinanap ni Kang Hyun si Gi Juntak ng AV at tinanong lumuhod si Juntak at humingi ng awa. Kung makakalusot lang sa round na ito, bibilhin ng Shanghai Group ang kumpanya nila. Sa oras na iyon tataas ang stocks, mabubuhay muli ang kumpanya at kikita pa rin ang Shanghai. Maaari ring pagsamahin ng taay isang araw na 3 ibon ang matamaan. Nag-aalala si Juntak na hindi makikipagkasundo si Kang Hyun. Diretso niyang sinabi ang lahat na natalo ang kumpanya. Dahil sa anak ni Chairman Lee, gusto ng Shanghai na bilhin ito para linisin ang gulo niya. Pagkatapos malaman ang katotohanan, galit na galit si Kang Hyun at tumangging payagan si Juntak. Walang choice kundi tawagan si Han Jae-kyung. Sa ganitong punto, kailangan na niyang humarap. Kaya sinabihan niya si Hyunwoo na tawagin si Kang Hyun. Agad niyang tinanong si Kang Ho kung may kakaiba kay Kang Hyun. Nagmalasakit si Kang Ho na walang alam. Wala ring hinala si Hyunwoo. Dinala niya si Kang Hyun kay Han Jae-kyung. Hindi na nagmalasakit ang matanda. Diretso niyang binigyan ng babala si Kang Hyun. Kung ipapasa niya, makakakuha siya ng promosyon. Kung hindi, huwag nang umasa na makakaligtas sa industriya sa harap ng pananakot ni Han Jae-kyung. Kailangang magdesisyon si Kang Hyun ng mahirap. Natapos na ang audit ng Paipo Entertainment, kulang na lang ang opinyon ni Kang Hyun. Dinala ni Kang Ho ang mga dokumento sa bodega, pagkatapos ay hinanap si Kang Hyun na nagmalasakit na hindi madali ang pagiging auditor. Kahit gaano kaperpekto ang sistema, palaging may makakahanap ng butas ang tao. Pagkatapos ay tinanong si Kang Ho kung bakit nais niyang maging auditor. Sinabi niya, dahil ang galit niya ay walang kapangyarihan. Hinangaan niya si Kang Hyun. Ang galit niya ay kayang baguhin ang mali. Matapos marinig ang sinabi ni Kang Ho, bumalik si Kang Hyun sa opisina, nagpuyat buong gabi at sa huli ay nagdesisyong hindi ipapasa. Pagkatapos ay naghain ng resignation, hinanap ni Kang Hyun si Kang Ho at sinabing ang pagkompromiso ay pagpapakamatay. Kapag nahawakan na siya ni Han Jae-kyung, sa huli ay madudurog siya. Ang mga salita ni Kang Ho ay nagpaliwanag dito kay Kang Hyun. Sa oras na ito dumating din si Sono. Sinabi ni Kang Hyun na umalis siya noon at hiniling kay Sono na turuan si Kang Ho. Galit na galit si Han Jae-kyung. Kapag naipasa na ang ulat, hindi na ito mababago. Ang pagbili at pagbebenta ay hindi na mahalaga. Ang urgent na gawain ngayon ay panatilihin ang reputasyon ng kumpanya. Noong nakaraang taon na ipasa ang katulad na ulat, pero ngayon ay hindi. Tiyak na magtatanong ang mga shareholder, kaya kailangan nilang magbigay ng makatwirang paliwanag. Kung hindi masisira ang reputasyon sa pagkakataong ito, lubos na natalo si Han Jae, yung hinanap ni Hyunwoo si Kang Ho. Galit na nagmalasakit, sinabihan siyang bantayan ang resulta. Si Kang Hyun ang gumawa nito. Ngunit wala siyang nabalitaan sa harap ng galit ni Hyunwoo. Sinabi ni Kang Ho na talagang walang kakaiba. Sinigawan siya ni Hyunwoo ng matagal pero wala ring nagawa. Hindi malalaman ni na Hyunwoo at Han na lahat ay plano ni Kang Ho. Walang mag-iingat sa isang errand boy.
Walang mataas na edukasyon at backer sa pamamagitan ng pagprint at pagsira ng dokumento. Mabilis na naging pamilyar si Kang Ho sa lahat ng datos sa taay sino ang tunay na kumokontrol. Ang mga taong iyon ang maaaring maging susi para matapos ito kailangang lapitan sila. Lahat ay malinaw na alam ni Kang Ho. Bawat hakbang ay nasa plano niya sa parehong oras. Galit na galit si Chairman Lee na hinanap si Han Jae, yung sinabing kung mahuli ang anak niya. Hindi niya sila palalagpasin. Kalmado si Han Jae, yung sinabing may paraan siya para ayusin ito. Ang solusyon niya ay simple lang. 7 salita lamang isakripisyo ang pound para iligtas ang hari. Ang problema ng Paipo Entertainment ngayon ay gumamit ng kapital ang anak ni Chairman Lee kung gagawing investment resolution ito. At maaprubahan ng Board of Directors mula sa corruption magiging investment loss na lang. Karaniwan kailangan lang gumawa ng peking resolution mula noong nakaraang taon. Hindi lang nito maililigtas ang anak ni Chairman Lee sa panganib. May papasa rin ang lahat ng sisi sa Paipo Entertainment, hindi masisira ang dangal ng taay. Si Han Jae-kyung ay tiyak na hindi madudungisan ang kamay kahit gumawa ng peke, hindi siya mismo gagawa kaya. Kailangang hayaang ang grupo ni Kang Hyun ang kusang gumawa ng peke. Para sa kanya kung makikipagtulungan ang mga miyembro ng grupo matatapos ito ng maayos. Kung hindi nila gagawing peke, kailangang isakripisyo ang pound para iligtas ang hari. Ang opisina ng audit ay hindi kailanman magkakamali. Pero ang auditor ay maaaring magkamali anuman ang gawin, hindi siya malulugi si Hyun-woo. Mabilis na kinontrol ang mga tao sa grupo ni Kang Hyun pagkatapos ay sadyang binanggit. Kung naaprubahan ng board meeting minutes noong nakaraang taon ang investment ng anak ni Chairman Lee, kailangang ipasa rin ito ng audit team. At ang minutes ng meeting ay nakastore sa audit report noong nakaraang taon. Nang marinig ito, naintindihan agad ng 4 na tao, 2 lang ang pagpipilian nila ngayon. Aminihin ang pagkakamali at magbitiw tulad ni Kang Hyun. O gumawa ng peking record para mapanatili ang trabaho, syempre pipiliin nila ang trabaho. Sa paggawa ng peke, kailangang sundin ang batas. Pumunta ang 4 sa Paipo Entertainment. Hinanap ang mga dokumentong naugnay sa Board of Directors. Pagkatapos ay ginawa ang peking record ng gabing iyon tulad ng hinulaan ni Han Jae-kyung. Nanatiling malinis ang dangal ng taay at nakatanggap pa ng bayad mula sa Paipo Entertainment. Hindi makukulong ang anak ni Chairman Lee sa corruption, hindi rin makukulong si T. Junta. Ang tanging talunan ay ang mga shareholder. Nakatingin si Kang Ho sa mga nagkakagulo, sa ibaba labis ang bigat sa kanyang puso. Naalala niya ang mga tiyuhin sa construction site. Mabait si Hyun-woo na sanayin si Kang Ho. Tinuruan siya ng unang aral sa buhay ng auditor, maglingkod sa may pera. Kung nais ni Kang Ho na maging mahusay sa industriya, huwag maglagay ng damdamin sa mga walang kwentang bagay. Ngunit pakiramdam ni Kang Ho ay hindi ito makatarungan. Ang anak ni Chairman Lee ang gumawa ng gulo, may ibang tumatanggap ng sisi. Habang ang tunay na napinsala ay walang pumapansin, inatasan ni Han Jae-kyung si Hyun-woo na hawakan ang utang. Ang Paipo Entertainment ay may utang na mahigit 72 milyong dolyar sa Giant Bank, tiyak na hindi nila mababayaran. Ang tanging solusyon ay gawin itong bad debt. Sinuri ni Kang Ho ang mga dokumento sa opisina ni Hyun-woo nang pumasok siya sa ilalim ng mesa para pulutin ang papel. Biglang pumasok si Han Jae-kyung at Hyun-woo, sinabi niya na ang Giant Bank ay magbebenta ng bad debt ng Paipo Entertainment, natalo sila ng ilang 10 milyon. Ang chairman ng Giant ay sasawayin ng mga shareholder. Malapit nang matapos ang termino niya, magpapanggap siyang patay at ipapasa ang problema sa susunod para sa kapakanan ng taay. Kailangan nilang kumbinsihin ang Giant Bank. Agad na lumabas si Kang Ho at sinabing may paraan siya. Maraming creditors ang Paipo Entertainment. Kung nais ng Giant Bank na magmalasakit, kailangan lang makipag-ugnayan sa ibang bangko para ibenta nila ang bad debt. Una kaya napipilitan ang Giant Bank na sumunod, sinamantala ni Han Jae-kyung ang sitwasyon. Agad na hinanap ang chairman ng Giant, binigyan ng pagsusuri, matalino rin ang chairman. Agad na ipinasa sa taay ang paghawak. Kaya sabay-sabay na nakatanggap ang taay ng 3 deal. Una, i-liquidate ang assets ng Paipo Entertainment. Pangalawa, bumili at magbenta ng bad debt ng bangko na nagpapakita ng malaking kita sa taay. Si Han Jae-kyung may bagong tingin kay Kang Ho, ngunit sa sales team ang layunin nila ay ibenta ng mataas ang presyo. Samantalang sina Kang Ho at ang buying team ay nagnanais bumili ng mababa kahit iisa ang kumpanya. Ngunit ngayon ay magkalaban sila dahil ang bidding ay kailangang bukas at patas. Hindi pwede ang internal trading, kaya kailangang magtago ng sikreto ang bawat isa. Dinala ni Kang Ho ang kontrata kay Yoon Hee, ang abogado ng sales team, at sabay silang umakyat. Hindi nangahas si Kang Ho na kausapin siya ng diretso, nagtago siya sa sulok ng elevator. Napailing si Yoon Hee, sinabing normal lang ang pag-uusap, bakit kailangang magmalasakit. Nakita ni Kang Ho na may katwiran ito kaya lumapit siya, ngunit medyo nahiya si Yoon Hee nang lumabas ng elevator. Hindi sinasadya niyang nahulog ang dokumento, agad itong pinulot ni Kang Ho, ngunit malayo na siya. Ang dokumentong ito ay pagsusuri ng property rights kung makikita ng buying team. Maaaring mahulaan ang pinakamababang presyo. Sinaway ng team leader si Yoon Hee, nais ni Kang Ho na ibalik ito sa kanya. Ngunit inakala ng sales team na siya ay nang usisa. Diretso siyang pinalayas. Sa pamamagitan ng kasamahan, nalaman ni Kang Ho na ang dokumentong iyon ay maglalantad ng pinakamababang presyo ng seller. Na-realize niya ang seryosong implikasyon nito kaya ginawa niya ang lahat para maibalik ang dokumento sa mesa ni Yoon Hee. Sinigurado niyang hindi niya tiningnan, ngunit nasaksihan ito ni Sono. Akala niya katulad ni Hyun-woo si Kang Ho na walang prinsipyo, pero may integridad pa rin pala siya. Natanggap ni owner ang dokumentong ibinalik ni Hao, kaya nagmadali siyang pasalamatan siya. Paulit-ulit na sinabi ni Hao na hindi niya ito binasa, patuloy na inimbita ni owner si Hao na kumain. Ngunit bilang isang lalaking diretso, tulad ni Hao sa huli ay tinanggihan niya pa rin para sa grupo ng procurement.
Ang pinakamabuting mamimili si Han Jae-queen ay dinala si Hyun-woo upang makipagkita kay Chairman Lee. Hindi inaasahan na ganap na ayaw nitong sumali, ligtas na ang kanyang anak. Naisip ni Chairman Lee na hindi na kailangang mag-aksaya pa ng pera nang makita siyang ganito ang ugali. Lubos na nagalit si Hyun-woo, alam ni Han Jae-queen na si Lee San-ju ay walang sariling opinyon. Matagal na siyang may plano. Hindi rin nagpabaya si Kang Hyun, binasa niya ang dokumento at natuklasan na si Lee San-ju ay may nakababatang kapatid. Na nagngangalang Lee Sang-yun, mas mahusay si Sang-yun kaysa sa kanyang kuya, palaging naiinggit si Chairman Lee sa kanya. Ang unang ginawa niya nang maging chairman ay itaboy ang kapatid. Ito ang butas kaya nakipag-ugnayan si Seong-jo kay Sang-yun. Sinabing may plano siya na hindi nangangailangan ng pera gamit lamang ang reputasyon ni Sang-yun. Maaring mapahamak si Lee San-ju, labis na nasiyahan si Sang-yun. Pagkatapos pumunta si Seong-jo sa ministro ng Jan Bank, umaasang papalitan ng kabilang panig ang bad debt na ito. Ng mga lumang hindi mabawing utang. May paraan siya para maibenta ito sa mataas na presyo. Para sa future collaboration ng Jan Bank at TAA, kailangan lang hanapin siya. Natural na hindi tumanggi ang ministro nang marinig ni Hyun-woo na gusto nilang baguhin. Direktang nagmalasakit siya, pagkatapos ay mabilis na iniulat kay Han Jae-queen. Tinatanong niya si Seong-jo kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Seong-jo sa ama na huwag mag-alala. Siguradong bibilhin ni Chairman Lee ang basurang ito dahil ang pangunahing layunin ay ang karapatan sa financial report. Agad na pagtanto ni Han Jae-queen na ang bumili ng Paipo Entertainment ay magkakaroon ng karapatang suriin ang financial report. Sa gayon, malalantad ang tungkol sa anak ni Lee San-ju. Kung sasali si Lee Sang-yun sa bidding, bibilhin ito ni Lee San-ju sa anumang halaga. Lubos na nasiyahan si Han Jae-queen, kaya mabilis niyang ipinaalam kay Lee San-ju ang tungkol dito. Agad na taranta si Chairman Lee kung mabibili ng kapatid ang utang na iyon, tapos na sila. Sinabi niya kay Hyun-woo na kailangang manalo sa bidding sa anumang paraan. Nag-isip ng matagal si Seong-jo. Pagkatapos ay hinanap si Hyun-woo, gustong ilipat si Hyun-woo sa kanyang team. Nang malaman ito, agad hinanap ni Hyun-woo si Seong-jo. Sinabing sumunod siya kay Hee-lu dahil may kailangan siyang tapusin. Binanggit ni Seong-jo na malapit nang magkaroon ng problema ang procurement team. Si Hao ay naroon nang walang tumutulong kapag nangyari iyon. Kahit gaano kaperpekto ang plano, mawawalan din ng saysay. Wala nang nagawa si Hao kundi tanggapin ang plano ni Seong-jo. Dumating ang araw ng bidding. Para mas maging sigurado, binago ni Hyun-woo ang orihinal na 5,800,000 na halaga sa 6,000,000. Sina Seong-jo at Hao naman ay hindi muna isinulat ang presyo sa bidding paper. Hinintay nilang makarating bago punan. Para hindi makarating ang dalawa sa venue, sinadya ni Chairman Lee na palibutan sila ng mga sasakyan. Pagkatapos ng banggaan, bumaba si Seong-jo ng sasakyan. Gustong-gusto silang bugbugin, agad hinadlangan ni Hao. Ginamit ng mga tauhan ni Chairman Lee ang pagkakataon para kunin ang bidding paper. Pagkatapos ay iniulat kay Chairman Lee, ngunit hindi inaasahan na wala pa rin nakasulat na presyo doon. Ngunit hindi malaking issue, hindi sila makakarating doon. Naisip ni Lee San-ju na panalo na siya. Sa kabutihang palad, maingat si Hao sa trabaho, naghanda siya ng ekstrang kopya. Inutusan si Yeojin na magpanggap bilang delivery staff para dalhin ito doon. Pagkatapos ay hiniling kay Kuo na hadlangan ang sasakyan ng kalaban habang siya ay dumaan sa shortcut at matagumpay. Nakarating sa bidding venue sa tamang oras. Galit na galit si Chairman Lee, sigurado siyang kailangang bilhin ito sa mataas na presyo. Sinabi niya na ang 6,000,000 ay walang problema. Ang pagtataas ng presyo ng mag-isa ay maaaring mas magastos kaysa sa bidding. Hindi nakinig si Lee San-ju, personal niyang binago ang bidding price sa 0,000,000. Lubos na natuwa si Han Jae-queen. Sinabi kay Hyun-woo na huwag pigilan ang matandang iyon kahit anong mangyari. Kung mas maraming gastusin si Lee San-ju, mas marami silang kikitain, tulad ng hinulaan ni Hyun-woo. Ang pinakamataas na presyo ay 5,400,000 siyang. Noong una ang 5,800,000 na presyo ni Hyun-woo ay sobrang makatwiran na. Ang bid ni na Seong-jo ay 3,000,000 lang. Si Lee San-ju ay gumastos ng mahigit 3,000,000. Malaking pagkatalo ito, talagang matalino si Seong-jo. Pumunta siya para batiin si Lee San-ju. Galit na umalis si Lee San-ju. Inakala ni Seong-jo na magagalit ang kanyang ama, ngunit hindi inaasahan na siya pa ang pinakamasaya rito. Bilang isang ama, lubos na nasiyahan si Han Jae-queen dahil matured na ang kanyang anak. At bilang EC's chairman, lalo pa siyang natuwa. Hindi lang napanatili ang reputasyon ng kumpanya, kundi nakakita pa ng malaking kita. Ang problema sa kliyente ay ganap nang naresolba. Labis ding natuwa ang ministro ng Jan Bank. Pinuri si Seong-jo nang walang tigil, pagkatapos ay ibinunyag na ang Sunshine Project noong araw ay salamat din kay Seong-jo. Nang marinig ito, labis na nagalit si Hao. Hindi inaasahan na si Seong-jo ang nasa likod nito. Galit na tinanong siya ni Hao kung bakit ganito ang auditing firm na nagtatasa kung ang isang negosyong may utang ay maaaring magpatuloy ay nakasalalay sa kung ang operating value ay mas malaki kaysa liquidation value. Hindi dapat unahin ang kita. Natuklasan ni Hao na ang operating value ng Sunshine Construction ay malinaw na mas malaki kaysa sa TAA o Seong-jo. Ang pagpapabangkarot sa Sunshine ay talagang hindi makatwiran. Sa harap ng pagtatanong ni Hao, pinili ni Seong-jo ang manahimik sa kabilang banda. Curious na tinanong si Hao kung bakit hindi niya ito binitawan matagal nang tapos ang bagay na iyon. Walang sinuman ang makakabago. Direktang ibinunyag ni Hao ang kanyang baraha. Sinabing sumali siya sa TAA para hanapin ang financial report ng Sunshine. Noong taong iyon, kung normal ang report na iyon, dapat nakaimbak ito sa archive. Ngayon, wala nang laman doon na nagpapatunay na tiyak na may problema. Gusto ni Hao na mabigyan ng hustisya ang salarin na nagpabangkarote sa Sunshine ay kailangang magbayad. Natawa si Seong-jo. Tinanong si Hao kung paano niya ito gagawin. Sinabi ni Hao na huwag maliitin ang tao. Na wala nang mawawala. Bumalik si Seong-jo.
Sa bahay na alala si Tiyokang na tumalon mula sa gusali si Hao na parang walang kaluluwa at si Jisoo na gumuho sa sakit. Naramdaman niya ang labis na kawalan ng pag-asa at sakit. Sa kabutihang palad dinalhan siya ng gamot ng mga kasamahan sa tamang oras kaya nakabawi siya. Labis na nadismaya si Lee Sanju sa pagkakaloko sa kanya ibinunto niya ang lahat ng sisikay. Hyunwoo idineklara na gusto niyang iban siya. Agad lumuhod si Hyunwoo inamin ang pagkakamali at ipinahayag ang kanyang katapatan. Nakinig si Lee Sanju at medyo napakalmahan bumalik si Hyunwoo sa kumpanya, ngunit natanggap ang masamang balita. Sinabi niya na si Seongjo ang may pinakamalaking merito sa insidenteng ito, gusto niyang i-promote siya. Napansin na nilaglag siya ni Han Jae-queen pagkatapos gamitin. Ngunit wala nang magawa si Hyunwoo kundi sumunod lamang nang makitang naintindihan ni Hyunwoo ang sitwasyon. Nangako si Han Jae-queen na tutulungan siyang maging partner, bumalik si Hyunwoo sa opisina at diretsong nagmalasakit. Inutusan niya si owner na dalhin sa kanya ang lahat ng bagay na makakakita ng pera. Kailangang maging partner sa anumang paraan ang pag-akyat lang sa mataas na posisyon ang makakapigil sa kahihiyan. Ang transaksyon sa Tokyo sa Jian Bank ay dahil gusto niyang iligtas ang Somatech. Ang kumpanyang ito ay katulad ng Sunshine Construction, hindi stable ang negosyo at nasa gitna ng reform. Kung magpapatuloy ang operasyon, magkakaroon ng magandang resulta ang proyektong ito ay orihinal na kay Hyunwoo, ngunit ninakaw na ni Seongjo habang kumakain sina Hao at ang matalik niyang kaibigan biglang nagbalita ang si. Naginamit ng Sangha Group ang pananaliksik ni Tiyokang para itayo ang unang modular building sa Korea. Ito ang pangarap ni Tiyokang ngunit ninakaw na ni Lee Sanju, biglang binanggit ni Eugene. Na noon gusto sanang pakasalan ni Jisoo ang kanyang nobyo, ngunit hindi sumang-ayon ang pamilya ng lalaki palaging hinintay ni Jisoo. Pagkatapos nangyari ang insidente kay Tiyokang nawala rin siya nang walang baka si Seongjo ay patuloy na nangungulila kay Jisoo. Madalas niyang naaalala ang mga masasayang sandali nilang dalawa, ngunit ngayon hindi alam ang kinaroroonan ni Jisoo o si Seongjo. Hinanap ni Sono si Kang Ho at sinabing kung magtatrabaho siya sa kanyang grupo. Ibibigay niya sa kanya ang ulat ng Sunshine Construction, walang choice si Kang Ho kundi pumayag sa kabilang banda si Han Jae-kyung. Nais na ipromote ang anak, kailangang pigilan ito ni Hyunwoo sa labas ay mukha siyang sumasang-ayon. Ngunit lihim na nakipagkita kay Han Jae-kyung sinabing nakipag-ugnayan na siya sa JAE Investment Fund. Interesado ang mga ito na bilhin ang Somatech na magdadala ng mas malaking kita sa kumpanya. Maaaring umasa si Hyunwoo sa tagumpay na ito para maging partner habang si Han Jae-kyung ay maaaring samantalahin ang pagkakataon para maging chairman. Hindi nakakagulat na natukso siya. Kaya tinulungan niya si Hyunwoo na makipagkita sa direktor ng Jian Bank mula sa pananaw ng bangko. Kung magpapatuloy ang Somatech, mababayaran ang lahat ng utang kung susundin ang plano ni Hyunwoo. Makakakuha rin ang bangko ng malaking kita at ang financial report ay mula sa taay. Hindi rin masisira ang kanilang reputasyon, agad sumang-ayon ang direktor sa plano ni Han Jae-kyung. Hinanap ng ministro si Hyunwoo, sinabing hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito kay Sono. Una silang nagkasundo, sinabihan siya ni Hyunwoo na isisi na lang sa direktor. Kung utos ito ng nakatataas, walang magagawa ang empleyado kundi sumunod. Nakatwiran sa ministro ang dahilan. Sa parehong oras pumunta sina Kang Ho at Yoon-hee sa Somatech. Nakita ni Kang Ho ang tagapagpaliwanag ng teknolohiya. Kamukha ni Tiyokang kaya natulala siya sa kinatatayuan. Akala ni Yoon-hee ay siya ang tinitingnan niya. Sinabihan niya si Kang Ho na mag-focus sa trabaho at huwag lang siya titigan. Ang gusto ni Yoon-hee ay si Sono. Natawa si Kang Ho at hindi na nagpaliwanag kay Yoon-hee, hindi pa alam ni Sono na niloko na siya. Ginugol niya ang lahat ng oras sa pagkumpleto ng audit. Sa huli ay nagdesisyong ipagpatuloy ang operasyon. Pagkatapos nito, nakuha rin ni Kang Ho ang huling pahina ng financial report tungkol sa Sunshine Construction. Natuklasan ni Kang Ho na dalawang bersyon ang ulat, ang isa ay may barcode, ang isa naman ay wala. Magkaiba rin ang nilalaman, ang isa ay pumapayag sa pagpapatuloy ng negosyo, ang isa ay liquidation. Upang maiwasan ang pagkakalantad, bawat empleyado sa taay ay may kaukulang barcode kapag nagpiprint o kumokopya ng dokumento. Automatikong makikita sa sistema ng kumpanya para madaling mamonitor tanging mga partner o mga inaprubahan ng partner ang maaaring magprint ng walang barcode. Sa huling resulta, na-bankrupt ang Sunshine Construction, ibig sabihin dapat ay pinayagan itong magpatuloy noon. Ngunit sa ilang dahilan pinalitan ang ulat. Hininala ni Kang Ho na sina Sono at ang kanyang ama ang nagtulungan sa bagay na ito, kaya direkta siyang hinanap at hiniling na magpaliwanag. Tinamad si Sono na magpaliwanag, sinabihan si Kang Ho na hanapin na lang ang sagot. Pagkatapos ay pumunta siya kay Han Jae-kyung. Sinabing kailangan gawing bankruptcy report ang tungkol sa Somatech at hiniling na ibigay ang proyekto kay Hyunwoo. Matigas si Sono, sinabing siya ang namamahala at ipinakita ang ulat para sa pagpapatuloy ng operasyon. Kalmado si Han Jae-kyung, sinabing hindi na kailangang baguhin. Naayos na niya ang lahat. Galit na galit si Sono, pareho ang sitwasyon sa Sunshine. Ang Sunshine ay kumpanya ng ama ng kanyang kasintahan, kaya personal siyang nag-audit. At nagsulat ng ulat para sa pagpapatuloy, ngunit dahil namatay ang kanyang ina, kailangang asikasuhin ni Sono ang libing. Kaya ipinagkatiwala niya sa pinakapinagkakatiwala ang ama ang pagpapasa ng ulat, ngunit pinalitan ito ng ama. Nahumantong sa pagkabankrupt ng Sunshine, hinanap noon ni Sono ang ama para magpaliwanag. Sinabi ng ama na hindi mahalaga ang pagkabankrupt ng Sunshine, ang kapakanan ng Shanghai Group ang priority. At sinabing lahat ng ginawa niya ay para kay Sono, walang silbi ang galit niya. Kailangang matutunang tanggapin ang realidad, ganoon din ang Somatech. Para kay Han Jae-kyung ang negosyo ay para kumita, sinabihan niya si Sono na ibigay ito kay Hyunwoo. Kahit paano si Hyunwoo ang nagmungkahi. Naibenta ang Somatech sa JAE Investment Fund, ngunit sa pagkakataong ito direkta itong tinanggihan ni Sono.
Pagkatapos ay lumabas para hanapin si Hyunwoo, sumunod din si Kang Ho, hinanap nila si Hyunwoo. Diretso siyang sinugod ni Sono at sinuntok. Tinanong kung bakit ginagawa niya ang mga maruruming bagay na ito, sinabi ni Hyunwoo na kailangan niyang maging partner ng Taay kahit ano pa, hindi rin nagtago si Sono. Ibinunyag niya na si Hyunwoo ang pinalitan ang ulat ng Sunshine, nagtampo rin si Hyunwoo. Nais din niyang maging mabuti, ngunit wala siyang choice, utos ng nakatataas ang sinunod niya. Ayaw niya ring gawin ang mga iyon kaya kailangang magpursige para umakyat. Sa pagiging partner lang hindi siya may iwan, alam ni Sono ang uri ng mga tao, tulad ni Han Jae-kyung at Hyunwoo. Kahit maging partner, magpapatuloy pa rin sila sa maruruming taktika para protektahan ang kanilang interes. Sa pagkakataong ito, determinado siya. Napigilan si Hyunwoo na maging partner, galit na galit si Hyunwoo at sinugod si Sono. Hindi niya inakalang mali siya, sinusubukan lang niyang gawin ang pinakamabuti. Ibinunyag ni Sono ang punto na ang mga ginawa niya ay nakasakit sa maraming inosente. Pagkatapos malaman ang katotohanan, nahiya si Kang Ho. Akala niya si Sono ang utak kaya palagi niya itong kinakalaban. Ngunit sinabi ni Sono na tama ang ginawa ni Kang Ho, na dama rin niyang may kasalanan siya. Naayos ang hindi pagkakaunawaan, nag-inuman sila para maibsan ang lungkot. Matapos makatulog si Sono, nakita ni Kang Ho ang larawan nila ni Jisoo, doon niya naintindihan ang lahat. May dahilan ang lahat, dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, ibinigay rin ni Sono kay Kang Ho ang orihinal niyang ulat. Pinahalagahan ni Sono si Kang Ho dahil nakita niya ang sarili noon sa kanya pagkatapos. Tinanong si Kang Ho kung bakit niya inimbestigahan ang mga nasa likod ng kaso ng Sunshine. Para saan umaasa si Kang Ho na magbabayad ang mga iyon, pareho rin ang nais ni Sono. Kung pareho ang layunin nila, maaari silang magtulungan. Napansin ni Hyunwoo ang reaksyon ni Kang Ho. Nang marinig ang Sunshine Construction, agad siyang nagpaimbestiga kay Kang Ho. Pagkatapos malaman ang koneksyon niya kay Tio Kang, nagpanik siya at agad binantaan si Kang Ho. Sa ganitong reaksyon ni Hyunwoo, lalong natuwa si Kang Ho dahil kung ganoon mas lalong may problema ito. Ngayon ang araw ng pagkikita sa Jae Investment Fund, alam ni Han Jae-kyung na ang namamahala si Royale ay hindi madaling kalabanin. Sabi-sabi kapag suot niya ang sword-shaped hairpin, matatalo niya ang lahat ng kalaban. Sinabihan niya si Hyunwoo na mag-ingat nang dumating ang araw ng pagkikita. Natuklasan ni Kang Ho na si Royale ay ang ate niya. Sa pagkakataong ito, nagpanik si Han Jae-kyung, natulala rin si Sono. Pagkatapos sa meeting, sinabi ni Kang Ho na kung magpapatuloy ang Somatech, may sapat itong kakayahan para mabayaran ang utang. Hindi siya sang-ayon sa liquidation. Pinuna ni Jisoo ang plano ni Kang Ho na walang benepisyo. Totoo nga na sanay siyang umasa sa tulong ng iba. Sa isang taong hindi marunong makisama sa mundo, bakit kailangang pasanin ang panganib para sa kanila? Naalala ni Han Jae-kyung ang eksena noon, umiiyak si Jisoo at humingi ng tulong sa kanya, ngunit tinanggihan. Akala niya ay sinusubukan siyang guluhin ni Jisoo. Pagkatapos ng meeting, walang salitang hinila ni Sono si Jisoo sa rooftop. Ngunit hindi siya binigyan ni Jisoo ng pagkakataon, sinabing hindi niya makakalimutan ang galit na ito. Si Jisoo noon ay natulog sa lugar kung saan tumalon si Tio Kang, ngayon ay tawagin siyang Royale si Kang Ho. Naghintay kay Jisoo sa labas ng bulwagan, tinanong kung bakit nawala siya nang walang bakas. Sinabi ni Jisoo na hindi pa oras. Ipapaliwanag niya ito sa susunod. Hinanap ni Kang Ho si Sono noong nakaraang puntahan niya sa bahay. Nakita niya ang larawan nilang dalawa. Kaya tinanong niya kay Sono kung hindi niya pababayaan ang ate niya, diba? Ibinunyag ni Han Jae-kyung kay Hyunwoo ang tunay na pagkatao ni Jisoo, labis siyang nagpanik. Sa tingin ni Han Jae-kyung magiging dramatiko ang sitwasyon, kaya nagpasya siyang magmalasakit muna. Pumunta si Sono sa hotel kung saan nakatira si Jisoo. Patuloy na kinatok ang pinto, ngunit hindi siya pinansin. Sa oras na ito, dumating sina Han Jae-kyung at Hyunwoo. Binigyan sila ni Sono ng babala na huwag galawin si Jisoo. Sinabi ni Han Jae-kyung na tingnan niya kung paano siya gumanap. Pagkatapos ay pinindot lang ang code. Agad bumukas ang pinto sa harap ng pagdating ni Han Jae-kyung. Sinabi ni Jisoo na trabaho lang ang pag-uusapan. Nang makitang walang makukuhang impormasyon, tumayo siya at umalis. Biglang nagsalita si Jisoo, umaasang magiging magalang at magpapakita ng respeto si Han Jae-kyung. Agad siyang yumuko bilang paalam. Dahil sa issue kay Jisoo, nag-inuman si Kang Ho para maibsan ang lungkot. Sa huli, umalis si Han Jae-kyung na may ngiti sa labi. Si Yeojin ay sinubukang aliwin siya. Pagkatapos ay sumandal si Hao sa balikat niya at natulog. Si Yeojin ay lihim na umiibig kay Hao. Ang matalik na pakikipag-ugnayan na ito ay nagpabilis ng tibok ng puso niya. Si Seongjo ay bumalik sa bahay at agad na nagpatawag ng tao upang imbestigahan si Jisoo. Nalaman na siya ay mula sa isang simpleng utusan ay naging pangunahing tauhan. Napakatigas ng kanyang paraan ng pagtatrabaho. Sinabi ng mga tao sa departamento kay Seongjo na maraming nagtatanong tungkol kay Jisoo. Agad siyang pumunta sa kanyang ama. Sinabihan niya itong itigil ang mga plano. Si Han Jae-kyung ay hindi nagmalasakit. Si Hao naman ay hindi rin nanatiling tahimik na naghihintay ng kamatayan. Matapos malaman ang tunay na pagkatao ni Jisoo, agad niyang ipinag-utos sa bangko ng Jan na i-freeze ang mga account ng Soma Technology. Sa ganitong paraan, walang pera para sa sahod ng mga manggagawa na naaayon sa negosyong nahihirapan na. Maaaring dalhin ito sa korte ng bangkarota. Kahit magbago ng isip si Jisoo at hindi nabilhin, mas madali ring makahanap ng ibang kliyente. Si Hao ay pumunta kay owner upang ipaliwanag kung bakit hindi direkta binili ng Bay Investment Fund ang Soma, kundi kailangang dumaan sa korte ng bangkarota na magtatagal ng mahaba. Sinabi ni owner na ito ang matalinong paraan kung direkta itong bibilhin.
Kapag may masamang utang ang negosyo, magiging komplikado ito kung ipapasa sa korte ng bangkarota. Tutulungan nila ang negosyo na ayusin ang mga natitirang problema tulad ng buwis. Bukod dito, libre itong ganap kaya madalas itong sinasamantala, sinabi ni Seongjo na. Ang tanging paraan upang mailigtas ang Soma ngayon ay ang magkaroon ng bagong kapital. Ngunit dahil sa kalokohan ni Hyun, walang bangkong handang magpautang. Nagpa siya si Seongjo na sumuko. Sa tingin ni Koo, kahit matalo dapat ibigay ang lahat ng makakaya. Kapag may problema, dapat humanap ng solusyon. Nasayang ang tiwala niya kay Seongjo, hindi niya inakalang madali itong susuko. Si Koo ay nagmadaling pumunta sa Soma at natuklasan ang isang empleyado na may hawak na galon ng gasolina, gustong sunugin ang bangko ng Jan. Agad niya itong pinigilan, si Han Jae-quin ay hindi mapakali. Mabilis na nakipag-ugnayan sa mataas na opisyal ng Dae Investment Fund, sinabi ng kabilang panig na si Jisoo ang pangunahing tauhan ng kumpanya. Malaki rin ang kanilang inaasahan sa transaksyong ito. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Han Jae-quin. Sinabihan si Hao na huwag mag-alala, kung may ibang balak si Jisoo, matagal na sanang kumilos ito. Hindi inaasahan na matagal na nitong naunahan ang pangyayari, nakipag-ugnayan na si Jisoo sa kanyang superior. Hiniling niya rito na magsinungaling para sa kanya, sinabi ng superior na gawin niya ang gusto niya basta't makabubuti ito sa kumpanya. Pagkatapos ay binilinan si Jisoo na may naghihintay pa rin sa kanya, sa Hong Kong dumating si Hao upang hanapin siya. Sinabi na gusto niyang ilabas ng libre ang teknolohiya ng Soma upang makakuha ng bagong kapital. Tinanggihan ito ni Jisoo ng direkta kung gagawin ito sa ganitong paraan, kapag nagtagumpay magkakaroon ng masamang epekto. Lahat ng negosyo ay gagayahin ito, mas mabuti pang alisin na lang ang teknolohiya ng Soma para maiwasan ang gulo. Pagkatapos magsalita tungkol sa trabaho, si Hao ay nag-usap tungkol sa personal na bagay. Sinabi na hindi kasalanan ni Jisoo o ni Seongjo ang pagkamatay ni Tio, kang kinuha niya ang ulat ni Seongjo. Upang ipakita kay Jisoo ang katotohanan, nang marinig ito, si Seongjo ay nagbigay ng buong lakas. Mabilis niyang naisip ang solusyon na i-mortgage ang patent ng teknolohiya ng Soma sa patent office upang makuha ang pera para sa utang. Hintayin hanggang makakalap ng sapat na pera upang matubos ito. Bago iyon, kailangan lang magbayad ng kaunting bayad upang maipagpatuloy ang paggamit. Sumang-ayon ang direktor ng Soma sa plano ni Seongjo, pumunta si Hao sa Soma Technology upang hanapin ang direktor. Natuklasan na nakahiga ito sa sahig, may mga gamot sa paligid. Naalala ni Hao si Tio Kang dahil dito agad siyang humingi ng tulong. Dumating si Jisoo sa punerarya upang bisitahin ang kanyang ama. Sumunod din si Hao doon, nagsimulang mag-usap ang magkapatid. Sinabi ni Hao kay Jisoo ang katotohanan tungkol sa Sunshine Construction. Si Han Jae-quin ang tunay na salarin. Nakipagtulungan ng lihim ang bangko ng Jan, pagkatapos ay sinabi na ligtas na ang direktor ng Soma Technology. Hindi niya tinapos ang sariling buhay, muling sumiklab lang ang dating sakit, hindi umiwas ang direktor. Kundi sinikap hanggang sa huling sandali. Sa tingin ni Hao, ganoon din si Tio ang gusto niyang tumulong sa Soma. Ang mga salita ni Eugene ay biglang nagbigay inspirasyon kay Hao, agad siyang lumingon upang pasalamatan siya. Nahiya si Owner at namula ang paraan ni Hao ay katulad ng kay Seongjo nang pumunta ito sa patent office. Sinabi ng empleyado na may dumating na mula sa kumpanyang taa dati rito. Napagtanto ni Hao na si Seongjo ay nakikilahok na rin sa laban. Sa kabilang banda, si Han Jae-quin ay hindi pa alam ang nangyayari. Ngayon, kailangan nang dalhin ang mga dokumentong may tatak ng bangko sa korte at tapos na ang Soma. Binago ni Han Jae-quin ang kanyang sinabi sa direktor. Sinabi, nabuhay muli ang Soma dahil sa tulong ng Dae Investment Fund. Ang mga walang hiyang salitang ito ay nagpaalala kay Jisoo sa sinabi ni Hao. Totoo nga na magkapareho sila ng ugali. Biglang tumunog ang telepono ng ministro, sinabing bayad na ang utang ng Soma Technology. Dumating din si Seongjo doon, sinabing naayos na ang utang. Dinala rin ni Hao ang mga kumpletong dokumento ng mortgage. Sa ganitong paraan magpapatuloy ang operasyon ng Soma Technology. Nagalit ang direktor ng Jan. Tinanong si Han Jae-quin kung bakit sinira ng sarili niyang tao ang plano. Si Han Jae-quin ay labis na nadismaya sa anak. Ngunit sinabi ni Seongjo na sapat na ang pagsira sa Sunshine Construction pagkatapos ng trabaho. Pumunta si Seongjo kay Jisoo upang humingi ng tawad ng buong puso. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jisoo. Sinabi ni Seongjo nang matigas na okay lang kung kamuhian siya nito, wag lang ang sarili. Pagkatapos ay kinuha ang brotse sa damit ni Jisoo dahil ang paggamit nito ay makakasakit sa kanya. Sinabi ni Jisoo na wala siyang maraming oras, may naghihintay sa kanya. Bumalik si Han Jae-quin at Hyun sa kumpanya. Biglang dumating si An Seon-yeon. Sinabing magaling na siya at maaaring bumalik sa trabaho. Nagsimula ang labanan ng dalawa. Walang gustong magpatalo, si An Seon-yeon ay naghanda para sa isang matinding paghihiganti. Nang pumunta si Hao kay Seongjo upang magdiwang, napansin niyang mabigat ang mukha nito. Sinabi na kaya nalampasan ng Soma Technology ang krisis na ito ay dahil wala silang inisip tungkol sa kanilang kalagayan sa pananalapi. At humiram ng sobra sa research fund kahit na iligtas ang negosyo sa pagkakataong ito. Ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Ang auditor ay hindi ang tagapagligtas ng kumpanya, kundi ang nagpapanatili ng pera sa tamang lugar. Dumating si Owner na may dalang dokumento. Nakita siyang masayang nakikipag-usap kay Hao. Nakita ni Seongjo na bagay sila. Pumunta si Hao kay Jisoo upang tanungin kung bakit sumali ito sa Dae Investment Fund. Ninakaw ng kumpanyang ito ang patent ni Tio Kang. Ipinaliwanag ni Jisoo na may sarili siyang dahilan. Pinayuhan si Hao na huwag gumawa ng kahit ano. Ngunit sa tingin ni Hao makakatulong siya. Sa wakas ibinunyag ni Jisoo
na sinisiyasat niya kung sino ang nagpadala ng pera sa Jai Investment Fund pagkatapos makuha ang patent. Natuklasan ni Ancionio na ang pinakamalaking kliyente ni Han Jae-quin ay ang bangko ng Jan. Kaya nagpasya siyang makialam sa pagsubaybay na nagbigay ng pagkakataon sa audit department upang magsagawa ng panlabas na audit sa bangko. Sa ganitong paraan napilitan ang consulting department na umatras sa lahat ng negosyo ng Jan. Ang labanan ng dalawa ay nakaakit ng atensyon ng mga shareholder kaya nag-organisa sila ng pulong upang ipaliwanag ng dalawa ang kanilang pananaw plano ni Seonyo na magsimula mula sa auditing perspective. Direktang tinarget ni Han Jae-quin ang pera 42 tira ng kita ng taa ay mula sa consulting department. 34 tira mula sa audit department. Kung ibibigay ang lahat ng negosyo ng bangko ng Jan sa audit department, malaki ang mababawas sa kita ng taa, natural na unahin ng mga shareholder ang kita. Matapos matalo direkta ng hinamon ni Seongjo ang audit department, sisikapin niyang bawasan ang trabaho ng consulting department. Sinabi ni Han Jae-quin na pareho silang pamilya. Dapat magtulungan sa kabutihan. Habang nasa elevator napansin ni Owner na kasama rin ang direktor na si Jin, biglang biniruan siya ni Hao. Sa itaas na palapag upang makipagkita kay Seongjo, hindi ba? Lumalabas na si Owner ay anak niya sa kabilang banda, sinusubaybayan din ni Jisoo si An Seonyeon. Parang may lihim din sina Seonyeon at ang direktor ng bangko ng Jan. Sa oras na ito nakaupo si Seonyeon at pinag-aaralan ang audit report ng bangko ng Jan. Si Hao rin ay nagdikit ng larawan niya sa bintana. Hininala niya na ang tunay na An ay si An Seonyeon. Dumating si Jisoo upang hanapin si Han Jae-quin at hiniling dito na ibenta ang chain ng mga tindahan ng kakibian kasabay ng pag-aalok ng dobleng bayad. Sumang-ayon si Han Jae-quin sa trabahong ito. Pagkaalis ni Jisoo, binuksan niya ang safe. Kinuha ang isang telepono at tinawagan ang isang tao. Nagpasya siyang ipasa ito kay Sumin. Sina Hao at Owner ay sumali rin sa bagay na ito. Pumunta si Seongjo kay Seongyeon. Tinanong kung bakit niya kinakalaban ang kanyang ama. Sinabi ni Seongyeon na si Han Jae-quin ang unang nanghamon. Pagkatapos ay tinuruan si Seongjo na tingnan ang tunay na kalikasan ng mga bagay upang makapagbigay ng patas na hatol. Binanggit pa ni Seongyeon na si Hao ay isang bagong kawili-wiling tao. Hindi alam ni Seongjo na minsan nang pinayuhan ni Seongyeon si Hao na umatras, labis na dismayado si Seongyeon. Dahil ginamit ni Hao si Kang Hyun, hiniling ni Hao sa kanya ng isa pang pagkakataon. Sinabi niyang tutulungan niya itong ibagsak si Han Jae-quin. Si Seongjo ay na-promote bilang direktor. Si Hao ay nagselos ng husto, pumunta siya kay Seongjo at sinabihan na ang proyektong ito ay kay Jisoo. Agad tumakbo si Seongjo upang hanapin siya, hiniling na ibigay niya ang trabaho sa ibang kumpanya. Huwag nang makialam kay Han Jae-quin, ngunit sinabi ni Jisoo kay Seongjo na huwag makialam sa hindi niya dapat. Nang makitang hindi niya maipapayo, tinawagan ni Seongjo si Sungmin. Sinabing siya ang magiging responsable sa misyong ito. Si Jae-hoon, isang kasamahan, ay palaging kalaban ni Hao. Hindi rin alam ni Hao kung paano niya nasaktan ang kabilang panig pagkatapos ng pulong. Tinanong ni Hao si Seongjo kung binago niya ang isip dahil kay Jisoo, hindi ito sumagot sa halip. Sinabi na masyado silang kulang sa impormasyon tungkol sa Jai Investment Fund. Hindi na trace ni Seongjo ang istruktura ng kumpanya. Nagtaka siya kung bakit sumali roon si Jisoo. Naalala ni Hao na sinabi noon ni Jisoo na may sarili siyang dahilan. Gusto niyang malaman kung sino ang mga nag-ambag sa Jai Investment Fund. Kaya pumunta siya kay Owner upang magtanong ng impormasyon tungkol sa kumpanyang iyon. Sinabi ni Owner na ang Bai Private Investment Fund ay may GC at V ang GC ay limited partner. Na siyang nag-ambag ng kapital, ang AC ay general partner. Na namamahala. Gusto ni Hao malaman kung sino ang AC, hindi niya ito na-trace. Sinabi ni Owner na ang pagkakatatag ng Bai Investment Fund ay para itago ang pagkakakilanlan ng GC. Natural lang na hindi ito maimbestigahan. Upang tulungan si Hao, pumunta si Owner sa kanyang ama upang makakuha ng impormasyon tungkol sa GC. Sinabi pa niyang ginagawa niya ito dahil gusto niyang magkarelasyon. Pumunta si Hao sa negosyo upang mag-inspeksyon. Natuklasan ni Seongjo na may problema sa financial report. Kaya agad niyang hinanap ang kinatawan ng bag. Sinabi nito na lahat ay inayos ni Jisoo. Napansin ni Hao na may kakaiba kay Seongjo, ngunit dahil wala siyang nahanap na problema, tinanong niya lang si Seongjo. Ngunit ayaw nitong sabihin kay Hao. Pumunta si Jae-hoon sa cold storage para mag-inspeksyon. Suot niya ang fur coat, ngunit hindi binigyan si Hao, kaya halos mamatay ito sa lamig. Pagbalik sa kumpanya, halos nagyelo na si Hao at nakalimutan pang dalhin ang mga dokumento. Nakita ni Owner ang mga papel na iniwan ni Hao at nagpatuloy sa pagkilos. Direktang tinawagan si Hao upang tanungin kung nasaan siya. Kumakain si Hao kasama sina Eugene at Owner. Hindi rin nahiya si Owner na sumali sa kanila. Sinabi niya kay Hao na ang asawa ni Jae-hoon dahil sa maternity leave ay hindi na-promote. Mahalaga ang transaksyon ito sa kanya. Kaya hindi nakakapagtaka na kinakalaban ni Jae-hoon si Hao. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy sila sa pag-inom. Sinabi ni Owner kay Hao sa ilalim ng impluensya ng alak na si Lee Chanju ay isa sa mga nag-ambag sa iyagi. Pagkatapos ay bumagsak sa lamesa. Gayunpaman, si Hao natuwid ang pag-iisip, hindi pa rin nakuha ang pagkakataon. Hiniling niya kay Eugene na alagaan si Owner. Ngunit sinabi nitong siya na ang bahala. Walang nagawa si Hao kundi iuwi si Owner habang nagpatuloy siya sa pagsaliksik gamit ang bagong clue na pagtanto niya na mas komplikado ang bagay na ito kaysa sa inakala niya. Ngayon ay sinisiyasat ni Jisoo si Angao. Nagpasya siyang imbestigahan si Lee Chanju. Sa kabilang banda, biglang dumating si Jisoo kay Hyun. Dinadala siya sa lugar kung saan namatay si Tio Kang. Medyo nataranta si Hyun. Sinabi ni Jisoo na gawin niya ang isang bagay para sa kanya.
bilang kabayaran upang mabawasan ang guilt. Wala nang nagawa si Hyun kundi sumang-ayon. Sa oras na ito, galit na galit si Lee Chanju, hindi maibenta ang bahay ng sanga, mahirap ding makahanap ng broker. Walang pera ang kumpanya, hindi rin sila pinahiram ng bangko ng Jan. Sinabi niya sa empleyado na maghanap ng paraan para makakuha ng pera. Biglang dumating si An Seon-yeon upang bisitahin siya. Nais ni Lee Chanju na ibigay ang auditing sa kanya, bilang kapalit maaaring tulungan siya ni Seon-yeon. Nalutasin ang problema sa pananalapi. Medyo natutukso si Lee Chanju sa parehong oras habang papasok sa elevator, nakasalubong ni Hao si Han Jae-kwin. Sinabihan siya nitong sabihin ang pinakamahusay na plano sa pagbebenta. Nagbigay si Hao ng kondisyon na kailangang itaas ang performance ng team. Sumang-ayon si Han Jae-kwin. Agad sinabi ni Hao ang kanyang plano. Ang pinakamabuting bumili ay ang Sanga Group na bibili ng chain ng mga tindahan. Maaaring makaakit ng mga negosyante roon. Dagdagan ng mga suportang pasilidad ay mabilis na maibibenta ang bahay. Ang pagkakaroon ng pera ay malulutasan ang problema. Sa pananalapi ng Sanga, naramdaman ni Han Jae-kwin na sayang ito. Kaya sinabi niya ang planong ito kay Lee Chanju na umaasa lang sa isang tao. Hindi kayang kumbinsihin ni Hao si Lee Chanju, nakatakda nang makipagtulungan si Lee Chanju kay An Seon-yeon. Biglang sinabi ni Han Jae-kwin na kaya ng audit na malaman ang lahat ng aktibidad ng negosyo. Kung may matuklasan si Seong-yeon, malaking gulo iyon. Biglang nag-react si Lee Chanju. Agad na tinawagan si An Seon-yeon upang tanggihan ang kooperasyon. Si Han Jae-kwin ay nakajackpot, nalutas niya si An Seon-yeon at nakahanap ng bumibili. Natuklasan ni Owner at Hao na ang tindahan ng Kakebien ay may teknolohiyang pagpapalamig bago ang kinatawa ng Baekyo. Mabilis nilang natapos ang order. Nagtaka si Hao kung bakit kailangang ibenta ng ganoon kabilis ang isang magandang kumpanya. Mabilis niyang natuklasan ang katotohanan, lumalabas na ang mga franchise store ay nasa mahirap na kalagayan. Tinignan ni Hao ang ulat at naunawaan ang lahat. Alam na ng iyahi na babagsak ang mga tindahang iyon sa loob ng 2 taon. Kaya nadagdagan ang bayad habang maayos pa ang ulat. Mabilis nilang ibinenta. Sinabi ni Hao kay Yeo na sasabihin niya ito kay Seong-jo, ngunit sa totoo lang hindi niya ito ibinunyag. Nasa labas si Seong-jo nang marinig ang usapan ni Owner at mga kasamahan tungkol dito. Natuklasan na itinago ito ni Hao sa kanya. Kasabay nito sumama si Jae-hoon kay Hao sa Sana Ilig para mag-inspeksyon. Pagkabalik sa kumpanya, sinabi ni Jae-hoon kay Hao na hindi na kailangang sumama bukas para pumirma ng kontrata. Gusto niyang kunin ang kredito para sa kanyang asawa. Nagtaka si Owner nang mapabilis ang transaksyon. Tinanong si Hao kung ano ang plano niya. Sinabi niyang ang auditor ay hindi katarungan. Galit na galit si Owner, malinaw na sinaksak ni Hao ang kliyente sa likod. Pagkaalis niya, dumating si Seong-jo, narinig niya ang lahat kanina. Pareho silang hindi nasiyahan sa pagtatago ng impormasyon sa isa't isa. Sinabi ni Seong-jo kay Hao na hindi ito kasalanan ni Jisoo, karaniwang estratehiya lang ng pag-urong. Sinabi ni Hao na ganoon din ang iniisip niya. Naramdaman ni Seong-jo na hindi ito ang estilo ni Hao. Sa totoo lang magkapareho ang kanilang mga iniisip. Sinisiyasat ni Seong-jo ang mga partner ng iyahi at natuklasan ang ilang kakaiba sa parehong oras. Naunawaan din ni Hao ang layunin ng Gai Investment Fund. Ang komplikadong ginagawa nila ay para sa money laundering. Pumunta si Owner sa isang luxury hotel para magpahinga. Nandoon din si Jisoo. Pumunta si Seong-jo kay Jisoo at sinabing mapanganib ang ginagawa niya. Nang makitang nahanap na ni Seong-jo ang sagot, pinuri siya ni Jisoo na matalino, ngunit huwag makialam sa hindi niya dapat. Pagkarinig nito, biglang nahulaan ni Owner ang iniisip ni Hao. Lumalabas na itinago ni Hao kay Seong-jo ang resulta ng investigasyon dahil gusto niyang pigilan ang transaksyon sa huling sandali. Sa gayon, makakakuha siya ng pabor kay Lee Chanju. Kapareho rin ang iniisip ni Seong-jo. Kinabukasan, maagang tumayo si Hao sa harap ng bahay ni Lee Chanju. Dumating si Owner para sunduin siya. Sinabing nasa airport na si Lee Chanju, binilisan niya si Hao na sumakay. Pumunta sila sa airport. Hinanap ni Hao si Lee Chanju upang pigilan siyang pumirma ng kontrata. Sinabi ni Lee Chanju na sinabi ni Han Jae-kwin na walang problema ang kontrata. Direktang niloko ni Hao si Han Jae-kwin. Sinabi sa kanya na hindi niya alam ang nangyari o alam niya pero hindi sinabi, kaya ipinahinto ni Lee Chanju. Sina Jae-hoon at ang kanyang asawa ay parang nasayang ang pagsisikap. Si Seong-jo ay nahuli ng isang hakbang. Sinabi ni Lee Chanju na sinabihan na siya ni Hao nang umalis sa airport. Nakita ni Seong-jo sina Hao at Owner. Umiti ang tatlo sa isa't isa nang malaman na hindi napirmahan ang kontrata. Lalong dismayado si Han Jae-kwin. Mas nagalit pa si Jae-hoon at gustong-gusto nang bugbugin si Hao pero pinigilan siya ng kanyang asawa sa tamang oras. Sa oras na ito, nagpadala ng mensahe si Lee Chanju kay Hao, gustong makipagkita sa kanya pagkabalik. Sa bansa, hindi pa tapos ang usapin nang ayusin ang mga dokumento. May bagong natuklasan si Owner. Ang mga franchise store ng Kakebien ay hindi kasama ang patent. Agad nag-imbestiga si Hao at natuklasan na maraming patent ang iyahi. Pinadala ni Seong-jo sa dalawa ang mga dokumentong nahanap niya at sinabihan silang mag-imbestiga. Tingnan kung sino ang may kontrol sa paggamit ng mga patent ng iyahi, ngunit sa pagtugma. Natuklasan agad na sila ay mga anak ng makapangyarihan. Naunawaan agad ng tatlo ang lahat ng ginagawa ni Jisoo. Gusto niyang bumuo ng network ng koneksyon. Sa pamamagitan ng pag-akit sa mga taong ito, sa oras na ito nakipagkita na si Jisoo sa isang senador. Binigyan siya ng patent ng Kakebien para sa distrito ng senador na ito, na may pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa bansa. Gusto ng kumpanya na suhulan ang senador, ngunit wala pang angkop na plano. Sinabi ni Jisoo na maaaring kumita ng royalty mula sa patent ng legal sa pamamagitan ng mga order sa mga kumpanya. Itinalaga ng senador bukod dito kung ibibigay ang patent sa anak niya.
Maaari ring ayusin ang mga isyu sa buwis at regalo, lahat ng ito ay ganap na legal. Medyo natukso ang senador, matagumpay ang kanilang kooperasyon, lumabas si Jisoo at tumawag. Gusto niyang maghanap ng manager ng pondo na nahihirapan sa utang, mas mabuti kung breadwinner na may maraming utang. Sa edad na 40 ang ganitong tao ang pinakamadaling kontrolin. Dumating ang nakababatang kapatid ni Lee Chanju kay Seong-jo upang singilin ang dating utang. Gusto niyang kunin ni Seong-jo ang isa zero bonds ng Sangha Group. Pumunta si Hao sa data room para mag-check ang financial audit report. Biglang pumasok si owner na nagpagulat sa kanya. Inalok niya ng kooperasyon si Hao, sinabing gusto niyang lumaban para sa pag-ibig. Hindi gusto ni Hao na isama si owner sa panganib, kaya tinanggihan niya dahil masyado itong pabigla-bigla sa trabaho. Galit na galit si owner, hindi naman siya ganoon ng akmang makikipagtalo. Biglang may pumasok. Hinila ni Hao si owner para magtago sa isang sulok. Ang intimate na posisyon na ito ay nagpahiya kay owner. Ang dalawang empleyado na pumasok ay nagsimulang magmalasakit kay Hao, hindi na nakatiis si owner. Direktang humarap at ipinagtanggol si Hao, nagtaka ang mga kasamahan. Pagkasabi, naramdaman din ni owner na may mali, mabilis siyang umalis, iniwan ang tatlo na nagulat. Ang nilalaman ng transaksyon ni Jisoo at ng senador ay siguraduhing maipapasa ang hepe ng financial services. Sa maagang congressional hearing, kinopya ni Jisoo ang ACDO ng panunuhol sina Hao at Seong-jo ay nag-uusap din tungkol kay Jisoo. Ang pag-akit niya sa mga taong ito, ano ba talaga ang layunin? Dumating si Seong-yoon kay Hao para magmalasakit. Sinabi ni Hao na sa pamamagitan lamang ng transaksyong ito ay makukuha niya ang audit rights ng Sangha Group. Ito ang kanyang kabayaran. Nagtaka si Seong-yoon kung bakit ginawa ito ni Hao at ano ang pakinabang niya. Sinabi ni Hao na minsan nang sinaktan siya ng taa, napansin ng waiter ang usapan nila. Agad na kumalat ang balita na bahagi rin ng plano ni Hao. Alam niyang may mga mata at tainga rito si Han Jae-queen, gusto niyang isipin ito. Na ito ang tunay niyang motibo. Hindi nagtagal, tinawagan agad siya ni Han Jae-queen. Sinabi nito na peke ang ulat ng KKBN. Ang pagpigil sa transaksyon ang tanging paraan para makipagtulungan ng matagal sa Sangha. Matagal nang alam ni Han Jae-queen ang totoo mula sa kanyang tauhan, ngunit nahulog pa rin siya sa bitag ni Hao. Akala niya niloloko siya ni Hao, pero ang tunay na layunin ni Hao ay ang makipagkaibigan kay Lee Chanju. Hindi sinisante ni Han Jae-queen si Hao. Ngunit kinansela ang lahat ng tungkulin niya at hindi pinayagan sa anumang mahalagang gawain. Binalaan din si Hao na huwag gumawa ng gulo, kung hindi ay ipapakita sa kanya ang leksyon. Lumabas si Hao at nakasalubong si Lee Chanju. Mabilis niyang sinumbong si Han Jae-queen sa kanya. Sinabi ni Lee Chanju na susuportahan siya, sinamantala ni Hao ang pagkakataon para tanungin kung sino si An. Pinayuhan siya ni Lee Chanju na huwag masyadong magtanong kahit ang pera niya ay hindi niya alam kung saan. Kung may mangyari man, wala ring silbi ang pagtatanong. Hindi sinisante ni Han Jae-queen si Hao. Dahil may silbi pa rin siyang magagamit. Kahit paano, baguhan pa rin siya na maaaring manipulahin at si Lee Chanju ay hindi basta-basta. Pagkatapos makipagkita kay Lee Chanju, humingi agad ng paumanhin si Han Jae-queen, ngunit sinabi nitong walang problema. Pagkatapos ay tinawag si Hao at sinabing ito ang kanyang alaga. Huwag itong apihin, sinabi ni Han Jae-queen kay Lee Chanju na ibigay ang pamamahala sa anak niya. Para malampasan ang kasalukuyang krisis, dinala ni Yoon si Lee Chanju sa opisina para mag-usap ng pribado. Upang ihiwalay si Hao, si Seong-jo naman ay sinisiyasat ang paraan para bilhin ang utang ng Sangha Group. Biglang dumating si Lee Kang-ju kay Seong-jo, nagtaka siya kung bakit ito nakipagtulungan sa kanya. Sinabi ni Lee Kang-ju na ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Hindi kinontra ni Seong-jo si Han Jae-queen noon si Lee Chanju ang humingi ng tulong kay Han Jae-queen, kaya naalis si Lee Seong-jo nang lumabas ang dalawa. Aksidenteng nakita ang kanilang kaaway. Nakita ni Lee Chanju ang kapatid at agad siyang sinigawan. Mabilis na pinakalmahan siya ni Hyun-woo. Nang pumasok siya sa banyo, biglang lumitaw si Lee Sanju at sinaktan siya. Binugbog at sinabunutan ng kapatid habang sinisigawan. Sinabing siguradong babawiin niya ang mga bagay na sa kanya. Hindi matanggap ni Lee Chanju ang galit na ito. Direkta siyang nagmaneho patungo kay Lee Sanju, kaya pareho silang na ospital. Dumating ang lahat para dumalaw sina Hao Jisoo at maging si An Seon-yeon ay pumunta sa kwarto ni Lee Chanju. Medyo nagulat si Jisoo na naroon si Hao. Hindi niya inakalang sa loob ng ilang araw ay naging alaga na siya nito. Sa gabi nagdiwang ng kaarawan si Eugene, binigyan siya ni Hao ng cake at regalo. Masaya si Eugene, ngunit nang malaman na ang regalo ni Hao ay pinili ni Yeoner, medyo nadismaya siya. Sumakay si Hao sa bus pa uwi, nakita ang balita na naipasa ng senador na si Min An-sik ang hearing. Natapos ang transaksyon ni Jisoo, habang dumadaan sa himpilan ng pulis nakita niya ang isang ama na sumundo. Sa anak na alala ni Hao, si Tio Kang, kinuha niya ang telepono para tingnan ang larawan, pagkatapos ay nagbalik loob. Pauwi sa bahay para magpatuloy sa paghahanap ng clue, dinala ni Jae-hoon ang asawa at anak na babae pauwi. Biglang napansin na may problema sa mata niya. Agad siyang tumakbo sa ospital para magpa-check up. Ang resulta ay acute methanol poisoning, na nagdudulot ng unti-unting pagkabulag, wala talagang lunas. Napanood ni Jae-hoon sa balita sa telepono ang methanol poisoning na nagdulot ng pagkabulag sa marami sa mold factory. Sa kasamaang palad, naroon din siya sa pabrika noon, hindi makakita ng anumang dokumento si Hao sa kumpanya, gayunpaman. Inayos ni Yeoner ang lahat ng impormasyon tungkol sa Sangha Group. Para sa kanya, pumunta si Hao kay Yeoner. Tinanong kung bakit siya tinutulungan ng ganoon. Sinabi ni Yeoner na kahit ang pagtulong ay nangangailangan ng dahilan. Sa harap ng kanyang sinseridad, nagpa siya si Hao na sabihin ang lahat. Galit na galit si Yeoner. Palagi niyang inakala na si Han Jae-queen ang huwara ng auditing. Hindi niya inakalang ganito ito, kasama magkasama silang nagsuri.
Sa palagay nila kung maimbestigahan kung paano dumadaloy ang pera sa gay fund, matutuklasan ang katotohanan. Kaya sinimulan nilang suriin ang lahat tungkol sa natuklasan ni Hao ang problema pagkatapos ay pumunta siya kay Seongjo. Sinabing may kakaiba sa isang cargo ship ng dati itong inuupahan. Ngunit isang araw biglang binili at nirehistro sa Hong Kong ang transaksyon nito ay higit sa $200,000 dolyar. Batay sa clue na ito na trace ni Jisoo na ang perang ito ay ang slush fund ng Dae. At ang transaksyong iyon ay imposibleng makalampas kay An Seonyeon. Ang responsable sa auditing pinagsama-sama ang lahat ng clue. Hinulaan ni Hao na si An Seonyeon ay si An Seongyo, ngunit iniisip na imposibleng mangyari iyon. Si An Seonyeon ang nagturo sa kanya at wala ring dahilan para gawin iyon. Sinabi ni Hao na kilala ang mukha, ngunit hindi ang puso, ngunit narinig ito ni Seonyeon. Dumating siya kay Hao, ibinunyag niya na hindi nagtagal nag-withdraw si An ng pera mula sa Sana sa dahilan ng pagbabayad ng insurance fee. Itinanggi ni Seonyeon na legal ang pagbili ng barko, walang problema sa kanyang audit results. Sa tingin ni Hao si An Seonyeon ang mastermind, direkta siyang nagbanta na. Malalaman niya kung sino ang namamahala sa Gyeonggi at pupunitin niya ito, pinaalalahanan siya ni Seonyeon na kung siya si An. Hindi siya kukuha ng pera sa pamamagitan ng pagbili ng barko, mas marami pang kikitain sa paggamit ng posisyon sa taa. Sinabi ni Owner kay Hao na ang logbook ng import ng barkong iyon. Perpekto na parang ghost ship. Sa oras na ito may dalawang kasamahan na dumating at hinikayat silang sumama sa misyon. Ang kumpanyang ito ay nangangalakal ng frozen goods, humiram ng $120,000 dolyar sa bangko, pinaghihinala ang doble ang collateral. Tiningnan ni Hao ang transport costs at natuklasan na peke ang inventaryo. Nang makita ng may-ari na nabunyag ang lahat, agad siyang umamin sa pag-uwi, hinangaan ni Owner si Hao. Sa tingin niya simple lang ang bagay na ito, kailangan ng pera ang transportasyon ng mga produkto. Biglang naunawaan ni Hao ang problema. Ang pagbili ng barko ay side expense lang, kaya bumalik agad siya sa kumpanya para i-verify. Tinawagan ni Hao si Seongjo. Sinabing ipapakita niya ang tunay na mukha ni An Seonyeon. Nag-usap sila sa telepono at pagkatapos ay hinanap siya. Sinabi ni Hao na kung binili ang barko sa Hong Kong ito ay imported goods at kailangang irehistro sa customs. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin ito nakarehistro. Kaya pansamantala lang hiniram ang barko, ang pera ay ipinadala sa Gyeonggi at si An Seonyeon ang An. Sa malinaw na ebidensya, hindi na maikakaila ni Seonyeon. Sinabi niyang hindi mali ang natuklasan ni Hao. Ngunit hindi siya si An dahil ngayon. Hindi na konektado si Seonyeon sa Sana, pero si An ay kamakailan lang nag-withdraw pa rin ng pera. Sa puntong ito pumasok si Seongjo. Sinabihan ni Hao si Seongyeon na sabihin ang totoo kay Seongjo, pagkatapos ay umalis siya. Tinanong ni Seongjo kung sino talaga si An. Sinabi ni Seonyeon na hindi niya maaaring ibunyag. Alam ni Hao na tama ang sinabi niya, hindi siya si An. Sa pagkakataong ito lubos siyang nalito at gustong sumuko. Dumating si Owner para aliwin siya. Isang aksidente ang nagdulot ng awkward moment sa kanila. Ang malapit na pagkakadikit ay nagpatibok ng mabilis ng puso ni Owner. Nagkunwari siyang kukunin ang dokumento para mabawasan ang hiya. Natuklasan ni Hao na ang dokumentong hawak ni Owner noon. Nakita niya dati sa exclusive license ng Gyeonggi na ibinigay ni Seongjo. Kaya agad niyang sinuri ang ulat. Natuklasan na ang item na ito ay pagtatayo ng tunel na hinikayat ng gobyerno ang mga tao na mamuhunan. Gagarantiyahan ng gobyerno ang minimum operational revenue para sa mga investor na mangolekta ng toll muna. Kung hindi maabot ang minimum revenue, gagamitin ang buwis para punan. Kaya kung mas mababa ang porsyento, mas kapakipakinabang sa kliyente. Ngunit sa ulat tumaas ito sa 15 at napirmahan pa ng 35 taon. Malinaw na ito ay pagpapayaman sa sarili sa sandaling ito. Naunawaan ni Hao ang sinabi ni An Seonyeon sa kanya. Alam niyang ang private fund ang pangunahing investor noon. Ang berdeng sulat kamay sa ulat ay kapareho ng pluma na madalas gamitin ni Han Jae-queen. Napagtanto ni Hao na si Han Jae-queen ang tunay na An. Bumalik si Seongjo sa opisina na tuklasan na tinatakpan ng liwanag ang letrang E. Sa oras na ito, naunawaan niya rin na si An ay si Han. Binuksan ni Han Jae-queen ang safe. Kinuha ang isang telepono mula roon at sinabing nasa resesyon na ang ekonomiya ng Korea ngayon. Siguradong maraming negosyo ang malapit ng mag-bankrupt. Bakit palalampasin ng Gyeonggi Investment Fund ang ganitong pagkakataon? Sa kabilang banda, gusto ni Hao sabihin kay Jisoo ang totoo. Sinabihan siya ni Owner na sabihin muna kay Seongjo. Pagkatapos ay ipaalam ni Seongjo kay Jisoo. Pumasok sila sa opisina, ngunit walang tao. Nasa daan na si Seongjo para hanapin si Jisoo. Tinawagan ni Hao si Seongjo. Sinabi nitong tingnan ang bidding documents noong taon. Ang mga lumahok sa bidding ng patent ng Sunshine ay ang Gyeonggi at Sana lang. At lamang lang ng $1,000 ang Gyeonggi sa Sana. Malinaw na alam na ng Gyeonggi ang bidding price ng kabila. Lalo pang napatunayan na si Han Jae-queen ang An. Sinabi ni Seongjo kay Jisoo ang katotohanan ito. Sa wakas nalaman niya kung sino ang tunay na mastermind. Dumating si An Seonyeon kay Hao. Ibinunyag ang dahilan ng kanyang pagtatago noon ay hindi niya natuklasan ang problema. Matapos ang audit, napansin niya ang pagkakamali, ngunit hindi niya kayang harapin. Sinabihan siya ni Hao na tulungan siyang ibagsak si Han Jae-queen. Sumang-ayon si An Seonyeon. Aksidenteng nakita ni Hao ang pagkikita ni Han Jae-queen at Lee Sanju. Agad niyang kinunan ito ng larawan. Upang harapin siya, kailangang simulan sa batas, ngunit ang accountant na gumagamit ng posisyon para kumita ng personal ay maaari lamang multahan ng hanggang $3,000. Iminungkahi ni Owner na gamitin ang Foreign Exchange Transaction Law. Ang iligal na pagpapadala ng pera sa ibang bansa ay malaking krimen din. Nalaman ni Han Jae-queen na may anak si Jisoo, isang kapakipakinabang na alas nang dumating si Hyun-woo at nakita si Han Jae-queen.
Itinago ang mga dokumento ng National Science Research Institute sa safe. Dumating si Jisoo kay Han Jae-queen upang ilantad siya, ngunit binantaan siya nito gamit ang kanyang anak. Wala nang nagawa si Jisoo, kundi sumang-ayon ng umalis sa opisina na kasalubong niya si Hyun-woo. Pumunta sila sa cafe. Sinabihan ni Jisoo si Hyun-woo na tulungan siyang mangolekta ng 1-0 piraso ng impormasyon tungkol kay Han Jae-queen. Agad na iniulat ng mga mata at tainga sa cafe kay Han Jae-queen na may suporta ni Lee Chanju. Maaaring makilahok si Hao sa ilang maliliit na bagay. Dinala siya ni Seong-jo sa isang meeting tungkol sa Son Milk Powder Company na pag-aari ng ama ni Hyun-woo. May mga batang hindi makainom ng ordinaryong gatas, kaya gumagamit sila ng espesyal na gatas mula sa Son. Ito ang tanging kumpanyang gumagawa ng ganitong uri ng gatas, napakaliit ng merkado. Kasama pa ang matinding pagbaba ng birth rate, kaya malaki ang pagkalugi ng kumpanya. Pumunta ang tatlo roon para mag-inspeksyon. Nag-leave si Hyun-woo sa bahay para tulungan ang ama. Napansin ni Hao ang listahan ng mga supporter na isinama sa special evaluation documents. Nagsimula ang apat na mag-usap. Natukoy na ginawang kita ang pagkalugi ng Son, hindi nagpapautang ang bangko at walang bagong investor. Ang tanging paraan ay gumawa ng ordinaryong gatas. Kung may kita, maaaring pahabain ang loan. Ngunit kung gagawin ito, kawawa ang mga espesyal na bata. Labis na nadismaya si Hao. Naiintindihan ni Seong-jo na malupit ang pagpiling ito, ngunit ang kanilang gawain ay iligtas ang negosyo. Sinabihan ni owner si Hao na maaari niyang ilantad na malapit ng mag-bankrupt ang Son kahit nalulugi ang kumpanya. Patuloy pa rin itong nagsisikap para sa mga espesyal na bata. Baka makahanap ng bagong investor sa tulong ng netizens, ngunit hindi pa rin sapat iyon. Kinuha ni Eugene ang gatas ng baka para sa mga pusang gala. Pinaalalahanan siya ng kaibigan na hindi ito kayang tunawin ng mga pusa. Ang mga pusa ay makakainom lamang ng espesyal na gatas. Biglang naisip ni Hao ang isang ideya. Sa kabilang banda si Jae-hoon. Sinabi sa asawa ang kanyang sakit. Sinabi ni Hyun-hoon na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Para masiguro ang buhay ng asawa, dinala ni Jae-hoon ang medical record kay Han Jae-queen. Hiniling na bayaran ang pinsala sa kanya. At ipromote si Hyun-woo. Pagkatapos ay inilabas ang listahan ng mga iligal na aktibidad na ipinagawa sa kanya ni Han Jae-queen, kabilang ang Sunshine Construction noon. Ginamit niya ang loan ng Son Milk Powder para bantaan at pigilan si Jae-hoon sa seryosong investigasyon. Napakalmahan ni Han Jae-queen, hindi niya kailanman direktang inutusan, nagbigay lang siya ng opinyon. Labis na naapektuhan si Jae-hoon sa pagkakataong ito, hindi na makakakita at kinamuhian pa siya nito. Sinabihan ni Han Jae-queen si Hyun-woo na ayusin ang lahat ng peking dokumento. Nang makita ni Hyun-woo kung paano tinrato ni Han Jae-queen si Jae-hoon, napagtanto niyang maaari rin siyang itapon anumang oras. Gusto niyang magmalasakit. Pumunta si Hyun-woo sa bar para uminom at magpakalango. Dumating sina Sukmin at Kang Hyun. Matapos mag-resign, lumipat si Kang Hyun sa isang asset management company. Bigla siyang nagmalasakit sa nakaraan. Nang madalas niyang dinadala sina Hyun-woo at Sukmin rito para kumain at uminom. Noon, baguhan pa lang si Hyun-woo. Puno ng pagtataka, sinabi ni Hyun-woo na kung maaaring bumalik, gusto niya talagang magbalik sa nakaraan. Direktang tinanong ni Seong-min kung si Han Jae-queen na naman ba ang gumagawa ng gulo. Ngunit hindi sumagot si Hyun-woo. Tahimik lang siyang lumabas para manigarilyo. Lumapit si Kang Hyun para aliwin si Hyun-woo. Sinabing kung kailangan niyang magbahagi, malaya siyang hanapin siya. Samantala ipinasya ni Han Jae-queen na suspendihin ang isang miyembro ng board of directors. Mahigpit na hinawakan ang kahinaan ni Owner. Hinanap ni Owner si Han Jae-queen, lumuhod at humingi ng tawad para kay Hyun-woo. Kahit handa siyang maging alaga ni Han Jae-queen, nagbigay si Hao ng ideya para sa Songsong Milk Company na bumuo ng espesyal na linya ng gatas para sa mga aso at pusa. Hindi ito magdadagdag ng gastos, kasabay na pagtugon sa napakalaking pangangailangan ng umuusbong na pet market. Pagkatapos sa pamamagitan ng positibong media, maaari silang makaakit ng bagong investors. Ang planong ito na pinagsama ang dalawang direksyon ay lubos na makakatulong sa kumpanya upang makalabas sa pagkalugi. Inutusan ni Seong-jo si Hao na muling isulat ang detalyadong ulat pagkabalik sa opisina. Napansin ni Kang Hyun ang pangalan ni Jisoo sa listahan ng mga sponsor. Agad niyang hinanap si Koo para magtanong. Sinabi ni Hyun-woo na dating kliyente nila si Jisoo. Pagkatapos gumaling ang anak, patuloy pa rin siyang nag-sponsor sa organisasyon. Ang unang pagbili ni Jisoo ng gatas ay 5 taon na ang nakalipas, kaya malamang na anak ito ni Seong-jo. Nagmadali si Seong-jo na hanapin si Jisoo. Hiniling sa kanya na bumalik sa Hong Kong kasama ang anak at huwag nang magmalasakit pa. Ngunit tumanggi si Jisoo. Sinabing ang pagbagsak kay Han Jae-queen ay kailangan niyang gawin. Hindi na kumbinsi ni Seong-jo si Jisoo. Sinabi niya na noon hindi niya siya naprotektahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ulitin ang pagkakamaling iyon. Sa mga nangyari noon, lubos siyang nagdamdam sa pagkakataong ito laban kay Han Jae-queen. Tiyak na hindi siya matatalo. Sinabi ni Han Jae-queen kay Chairman Lee na bumili siya ng malaking bahagi ng shares ng sanga. Ngunit tinawanan ni Chairman Lee ang kanyang kapatid. Sinabing ang pagnanais nitong maging amo ay talagang isang panaginip lamang. Umiti lang ng mahina si Han Jae-queen at sumagot na hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Ang tunay na plano ni Lee Sanju ay gamitin si Seong-jo para bumili ng mga utang upang mawala ng pag-iingat si Chairman Lee. Pagkatapos ay lihim na nakipagkita kay Han Jae-queen, nangako na kung siya ang makakaupo sa kapangyarihan, tutulungan niya itong maging opisyal na representante. Sumang-ayon si Han Jae-queen na makipagtulungan. Gumamit ng asset bank para magbigay ng kapital. Tinulungan si Lee Sanju na bumili muli ng shares at naging pinakamalaking shareholder. Patuloy na bumaba ang presyo ng shares. Hinanap ni Chairman Lee si Han Jae-queen. Tinanong kung ano ang nangyayari. Iniulat ng mga tauhan na si Lee Sanju ay bumili ng malaking bahagi ng shares at naghahanda na ng shareholders meeting.
Para humiling ng pagpapatalsik sa kanya at agawin ang pinakamataas na posisyon, nagmalasakit si Han Jae-queen na wala siyang magagawa. Ginamit ang pagkakataon para magpaalam kay Chairman Lee. Hinanap ni Koo si Seong-jo, ipinakita ang mga larawan ng lihim na pagkikita ni Lee San-ju at dalawang kasabwat. Agad na pagtanto ni Seong-jo na ginamit siya, nagpanggap si Lee San-ju na umatake sa isang direksyon. Ngunit lihim na gumawa ng paraan para makamit ang layunin, nagpa siya si Koo na gamitin ang plano laban sa plano. Sina Koo at Seong-jo ay hinanap si Chairman Lee, nagmungkahi ng kooperasyon at nangako na tutulungan siyang mabili muli ang shares. Para mapanatili ang posisyon, ang tanging kondisyon ay dapat mangako si Chairman Lee na mula ngayon ay hindi na makikipagtulungan kay Han Jae-queen kasabay nito. Hinanap ni Han Jae-queen si Jisoo bilang lahi na isa sa malalaking shareholder ng Sangha. Hiniling ni Han Jae-queen kay Jisoo na suportahan si Lee San-ju kung hindi ay tatanggalin siya sa kumpanya. Napilitan si Jisoo na sumang-ayon, ngunit hinanap din siya ni Hao at kinumbinsi na tumabi kay Chairman Lee. Sinabi niya na wala si Han Jae-queen ng opisyal na posisyon sa GI, kaya hindi niya maipapakita ang tunay niyang pagkakakilanlan. Pinayuhan ni Hao si Jisoo na dumalo sa shareholders meeting. Para personal na masaksihan ang pagkatalo ni Han Jae-queen, naganap ang shareholders meeting ayon sa plano. Kumpiyansa si Han Jae-queen na sigurado ang kanyang panalo. Sa kasalukuyan ay hawak nila ang 31 FDTF ng shares. Dagdag pa ang 14 na FDTF ng GI, tiyak na makokontrol niya ito. Ngunit hawak din ni Chairman Lee ang 31 FDTF ng shares at ayon sa batas kung mag-abstain ang GI sa boto, ang huling boto lang ang bibilangin. Sa huling resulta, nanalo si Chairman Lee, natalo si Han Jae-queen sa kakaunting boto. Umalis si Lee San-ju ng bigo, ngunit bago umalis hiniling niya sa kanyang mga tauhan na imbestigahan ng mabuti si Hao. Pagkatapos ng meeting, dinala ni Seong-jo si Jisoo sa bahay. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumanggi, tapos na ang krisis. Naibalik din ang posisyon ni Hyun-woo sa pamamahala. Nagpasalamat si Hyun-woo kina Hao at Yoner sa kanilang tulong. Kahit si Jae-hoon ay humingi ng paumanhin, kay Hao nangako na babayaran niya ang utang na loob sa hinaharap. Pumunta si Hao sa pintuan ng elevator, nakita ni Seong-jo sina Yoner at Hao na masayang nag-uusap sa sandaling iyon. Lumabas si Chairman Jin mula sa elevator. Noon lang nalaman ni Hao ang relasyon ni Eugene at Chairman Jin. Lihim na pumasok si Hyun-woo sa opisina ni Han Jae-queen, naghahanda na kumuha ng dokumento mula sa safe, ngunit hindi niya inaasahan na may naka-install na surveillance camera si Han Jae-queen na nakatutok mismo sa safe nang bumalik sa opisina. Sinuri ni Han Jae-queen ang recording. Pinagsama ang impormasyon mula sa tauhan sa loob, mabilis niyang natuklasan na may balak magmalasakit si Hyun-woo. Inatasan ni Han Jae-queen si Hyun-woo na sirain ang mga peking ledger. Kasabay ng pagpapahiwatig na kailangang alisin si Jae-hoon, nangako siya na kung magtagumpay may papataas si Hyun-woo bilang partner, ngunit sa totoo may dalawang plano si Han Jae-queen. Kung susunod si Hyun-woo at madudumihan ang kamay, madali siyang makokontrol sa hinaharap. Kung hindi susunod si Hyun-woo, ipapapatay niya pareho sina Hyun-woo at Jae-hoon. Nagpa siya si Hyun-woo na magmalasakit, ibinigay niya ang bahagi ng dokumento kay Kang Hyun kasabay nito. Nagbigay ng impormasyon tungkol kay Han Jae-queen kay Jisoo, ngunit ipinadala na ni Han Jae-queen ang kanyang mga tauhan. Dinala sina Hyun-woo at Jae-hoon sa isang bodega sa bundok bago ito nakontak na ni Hyun-woo si Hao. Hiniling na iligtas sila, ipinaalam ni Hao kay Seong-jo, pagkatapos ay mabilis na pumunta sa bodega. Doon personal na hinawakan ng tauhan ni Han Jae-queen si Hyun-woo upang alisin si Jae-hoon. Ngunit sinabi lang niya na sapat na ang sirain ang mga dokumento. Nang makitang hindi sumunod si Hyun-woo, sinalakay ng tauhan ni Han Jae-queen at binugbog ang dalawa. Pagkatapos ay ikinulong sila sa bodega, sinindihan ito at nilock ang pinto. Dumating si Hao at naghahanda ng buksan ang pinto. Ngunit hinadlangan siya ng tauhan ni Han Jae-queen na sumugod palabas. Pinanood ni Han Jae-queen ang lahat sa surveillance camera. Umiti siya ng malamig, binuksan ni Hao ang pinto. Sinabi ni Hyun-woo na iligtas muna si Jae-hoon. Nang mahila palabas si Jae-hoon, natumba na ni Seong-jo ang tauhan, pagkatapos ay sumugod ulit para iligtas si Hyun-woo. Ngunit masyadong malaki ang apoy, sumabog ang bodega. Sa huli hindi nakaligtas si Hyun-woo sa memorial ceremony, labis ang galit ng lahat. Nang makitang dinala ni Han Jae-queen ang mga tauhan para dumalo, nagbigay si Seong-jo ng mahalagang impormasyon. Ginamit ni Han Jae-queen ang pera ng Sangha para magtayo ng scholarship fund na sumusuporta sa maraming estudyante. Ang mga ito ay kasalukuyang nasa mahalagang posisyon sa iba't ibang industriya at lubos na tapat kay Han Jae-queen sa lugar ng larawan ni Hyun-woo. Nagpanggap si Han Jae-queen na umiiyak samantala nagising si Jae-hoon mula sa koma. Nang malaman na isinakripisyo ni Hyun-woo ang buhay para sa kanya, kahit masakit, pumunta pa rin siya sa seremonya para magpasalamat. Pagkatapos ay balak pumunta sa pulisya para idemanda si Han Jae-queen sa pag-udyok ng pagpatay. Ngunit pinigilan siya ni Seong-jo at Hao. Sinabing hindi ito sapat para ibagsak si Han Jae-queen. Iminungkahi ni Hao na maging isifi si Jae-hoon. Maghintay ng tamang pagkakataon para ibagsak si Han Jae-queen. Sinunod ni Jae-hoon ang payo at hinanap si Han Jae-queen. Nangako ito na magiging maganda ang kinabukasan ni Jae-hoon kung mananatili siyang tapat. Hiniling ni Jae-hoon na makabalik sa taa para magtrabaho bago tuluyang mawala ang paningin. Pumayag si Han Jae-queen. Kaagad pagkatapos inutusan ni Han Jae-queen si Sang Yun na kolektahin ang lahat ng data mula sa computer ni Hyun-woo. Linisin ang lahat ng kahina-hinalang files. Nakipag-ugnayan si Lee Sang Yun kay Han Jae-queen. Naghahanda ng aksyon para ibagsak si Chairman Lee mula nang malaman ni Hao ang tunay na pagkatao ni Yoner. Pinananatili niya ang distansya, hindi na gaanong nakikipag-usap sa kanya na nagpaalala kay Yoner.
Nang hindi sinasagot ni Hao ang mga tawag ni Eugene, naisip niya na ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan ay nakaabala kay Hao. Nag-text siya para makipagkita kay Hao, at sa pagkikita, matapat na inamin ni Hao ang agwat sa pagitan nila. Siya ay ulila na hindi alam kung sino ang kanyang mga magulang. Habang si Owner ay anak ng isang direktor ng bangko, ipinaliwanag niya na itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil natatakot siyang magkakalayo ang relasyon nila, nang marinig ito, confronting ni Hao ang kanyang tunay na damdamin. At sinabing hindi siya lalayo kahit isang hakbang. Ang sinseridad na ito ay nagpula kay Owner at naguluhan. Natanggap ni Jisoo ang bagong misyon. Malapit ng ibenta ng Naki ang isang F2 lending company. Pinatuklasan ni Jisoo na lubog sa pagkalugi ang kumpanyang ito. Ngunit pinayuhan siya ng assistant na huwag makialam, dahil may direktiba na mula sa itaas na ang taa ang hahawak sa lahat. Si Han Jae-queen ay nagplano na ilipat ang assets mula sa kanyang kamay patungo sa iba. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng kumpanyang ito sa asset bank, sinabi niya kay Chairman Jin na ang deal na ito ay maaaring magpataas ng stock prices, na makakatulong kay Chairman Jin na mapahaba ang termino. Labis na natukso si Chairman Jin sa alok na ito pagkatapos ng pagkamatay ni Hilu si Hyunwoo. Hindi pa rin naging tapat na alagad ni Han Jae-queen, ngunit ipinasa ni Han Jae-queen kay Sang-yun ang paghawak sa pagbili at pagbebenta. Ginawa siyang bagong link. Sa kanyang plano, binigyan ng babala ng miyembro ng bangko si Owner na direktang konektado ang kasong ito sa asset bank, samantala sina Seong-jo at Hao ay pumunta sa opisina ni Hyunwoo. Natuklasan na magulo na ang lugar pagkatapos ay nakipagkita si Hyunwoo kay Seong-jo. Binigyan siya ng dokumento na iniwan ni Hyunwoo sa BS2, puno ng mga folder na nagdedetalye ng mga negosyong sinipsip ni Han Jae-queen hanggang sa krisis. Natanggap din ni Jisoo ang kopya ng dokumentong ito, kasama ang listahan ng mga nakatanggap ng TAA scholarship. Habang tinitingnan ang listahan, napansin ni Jisoo ang isang forensic expert na nagngangalang Hong In-byum na nagpagulo sa kanya. Nakipagkita siya kay Seong-jo at ibinigay ang listahan para suriin. Nagulat si Seong-jo sa malawak na network ng koneksyon ni Han Jae-queen, sabay nagtaka kung bakit may forensic expert sa listahan ng scholarship. Sinabi ni Jisoo na sinisiyasat niya ito. Sa kabilang banda, nakipagtulungan sina Lee San-ju at Han Jae-queen para maglatag ng bitak labanan si Ginggin, matalik na kaibigan ni Lee Boson, anak ni Chairman Lee. Hiniling ni Lee San-ju kay Ginggin nalapitan at bitag si Lee Boson, kumbinsihin siyang i-convert ang kumpanya para maisagawa ang stock pledging. Sa kontrata, mataas ang pledging ratio kung bumagsak ang stocks. Mabibilad ang lahat ng pledged stocks. Kahit nag-aalala, pumirma pa rin si Lee Boson. Pagkatapos ay dinala siya ni Jeong sa karaoke. Hinintay siyang malasing sa kainayos ang pagpasok ng menor de edad sa kwarto. Pagkatapos ay tinawagan ni Jeong ang pulis para mag-report. Nahuli si Lee Boson sa akto. Mabilis na binayaran ng Chairman Lee ang piyansa ng anak, ngunit galit na galit siya. Isang kriminal na kaso ito na mahirap ayusin. Mas malala pa na balita na ito na nagpabagsak sa stocks ng Sana na liquidate ang lahat ng stocks ni Lee Boson. At ang bumili ay si Lee San-ju. Sa dami ng stocks na ito, naging pinakamalaking shareholder si Lee San-ju. Ganap na kontrolado ang Sangha Group. Hindi pa tumigil, iniulat ni Lee San-ju sa regulatory agency ang mga paglabag ni Chairman Lee. Kaagad na inaresto si Chairman Lee. At opisyal na naging bagong chairman ng grupo si Lee San-ju. Nakatanggap si Hao ng international package. Sa loob ay isang susi. Sinundan niya ang clue hanggang sa courier company at humingi ng tulong kay Eugene para ma-access ang surveillance camera. Natuklasan nila na si Hyunwoo ang nagpadala. Nagbahagi si Koo kay Seong-jo ng kanyang mga pag-aalala kung bakit nag-iwan si Hyunwoo ng puzzle. Naunawaan ni Seong-jo si Hyunwoo. Ipinaliwanag niya na gusto ni Hyunwoo na mahanap ni Hao ang sagot, ngunit umaasa rin na hindi niya ito matutuklasan. Kahit paano, gusto niyang maunawaan ni Hao ang huling layunin. Sa wakas, hinanap ni Hao ang dating personal locker ni Hyunwoo noong baguhan pa siya at natuklasan ang sagot. Bumalik si Hao sa bahay. Binuksan ang dokumento. Sa loob ay isang recording. Lahat ng pagkikita ni Han Jae-queen at Hyunwoo nakaayos-ayon sa petsa. Habang pinakikinggan ang mga recording, sinuri niya ang dokumento at natagpuan ang autopsy report ng tunay na katawan ni Teo Kang. Nang buksan ang kaukulang recording, narinig niya na inutusan ni Han Jae-queen si Hyunwoo na alisin si Teo Kang. Kinumpirma ng tunay na autopsy report na ang dahilan ng kamatayan ay saksak sa artery, hindi pagtalon sa gusali. Samantala, hinanap ni Jisoo si Hong In-byum, isang retiradong forensic doctor. Si Hong In-byum na ngayon ay lasinggo. Ibinunyag na noon ay binantaan siya ni Han Jae-queen upang baguhin ang autopsy report ni Teo Kang mula sa pagkahulog tungo sa pagpapakamatay. Sa parehong oras, kinuha ni Han Jae-queen ang isa pang telepono mula sa safe at tinawagan ang isang tao. Pagkatapos ng tawag, naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Nagkita sina Hao at Jisoo para ibahagi ang mga bagong natuklasan. Pareho silang nakaramdam ng guilt dahil hindi nila napigilan ang mga aksyon ni Han Jae-queen noon. Idineklara ni Hao na tiyak na pagbabayarin niya si Han Jae-queen. Samantala, nakaligtas si Jisoo sa isang panganib. Lumabas na inayos ni Han Jae-queen ang isang tao para alisin siya sa hotel. Nang dumating si Seong-jo, magulo na ang kwarto ni Jisoo. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ni Seong-jo at ng assassin. Pagbalik ni Jisoo at nasaksihan ang eksena, natakot siya. Hindi nakayanan ng assassin si Seong-jo. Binalak nitong kunin si Jisoo bilang hostage, ngunit walang pag-aalinlangan si Seong-jo. Kinuha ang kutsilyo gamit ang kamay at binagsak ang kalaban. Napilitan itong tumakas. Binilinan ni Seong-jo si Jisoo na mabilis na lumipat dahil hindi naligtas ang lugar. Kinabukasan, sa opisina, napansin ni Koo ang sugat sa kamay ni Seong-jo at nalaman na inatake ni Han Jae-queen si Jisoo. Kaagad dumating si Owner sa opisina. Ibinalita na nagtatransaksyon si Han Jae-queen sa Gen Bank.
Idinagdag ni Hao na ibinebenta ni Han Jae-queen ang isang F2 company sa bangko. At sa pag-obserba kay Sang Yun, napag-alaman niyang mailihim na plano ang transaksyong ito. Pagkatapos ng trabaho, aksidenteng nakita ni Hao si Han Jae-queen na nakikipag-usap sa isang estranghero. Mabilis niyang kinunan ito ng litrato, bumalik si Hao kasama si Jisoo para iwi siya sa pamilya. At humingi ng tulong sa kanila para ayusin ang mas ligtas na tirahan para sa kanya pagkatapos mag-imbestiga na tuklasan niya na ang lalaking iyon ay isang leader ng Financial Commission. Magkasama ang grupo sa pagtalakay, sinubukang linawin ang tunay na plano ni Han Jae-queen. Ngunit kulang ang dokumento sa kamay, nagpasya si Seong-jo na sumali sa bidding sa tingin niya. Kung makakahanap ng kumpanyang gustong bumili ng F2's company, malalantad ang plano ni Han Jae-queen. Sa tamang oras dumating si Kang Hyun at iminungkahi na sumali ang kanyang asset company. Hindi gusto ni Kang Hyun na maulit ang trahedya ni Hee-lu, kaya determinado siyang pigilan si Han Jae-queen. Sa panig ni Han Jae-queen, tinawagan niya ang leader ng Financial Commission at ipinahiwatig na hindi kailangang pansinin ang pagkalugi ng F2's company. Naunawaan ng kabilang panig at nangakong magbubulag-bulagan para masigurong may suporta. Binigyan pa ni Han Jae-queen ang taong ito ng patent rights. Sa wakas, nakuha ng grupo ni Hao ang financial report ng F2's company. Natuklasan nila na matagal nang gumagamit ang kumpanya ng paraan ng pagtakip sa butas gamit ang iba pang pondo. Lumalaki ang deficit, ginagawa itong isang ticking time bomb. Sina An Seon-yeon at Kang Hyun ay sumali rin sa team ng investigasyon gamit ang matalas na mata ng veteranong auditor. Agad itinuro ni An Seon-yeon na kung bibilhin ng Jan Bank ang kumpanyang ito, magkakaroon ng problema ang Basel ratio ng bangko. Ang Basel ratio ay sukatan sa pagitan ng risky assets at equity capital ng bangko. Kung maapektuhan ito, maaaring harapin ng bangko ang panganib ng liquidation. Ibinunyag din ni Ko na may koneksyon si Han Jae-queen sa Financial Commission. Sa wakas na pagtanto ng grupo na ang tunay na plano ni Han Jae-queen ay sakupin ang Jan Bank, gusto niyang gamitin ang kanyang personal na pangalan para bilhin ang bangko. Agad iniulat ni Owner ang sitwasyon sa kanyang ama. Ngunit hindi ito nagsalita ng mahaba at binaba ang telepono dahil kausap niya si Han Jae-queen. Sinabi ni Hao kay Seong-jo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Tio Kang na lubos na nagpabagsak kay Seong-jo. Sa sobrang desperasyon, hinanap niya si Jisoo para muling humingi ng tawad. Pinayuhan siya ni Jisoo na huwag magmadali sa pagkilos dahil napakalupit at tuso ni Han Jae-queen. Ngunit hindi nakinig si Seong-jo, agad siyang humarap kay Han Jae-queen para magkonfronta. Itinanggi ni Han Jae-queen ang pagpapapatay, sinabing walang ebidensya na magdidiin sa kanya. At malamig niyang idineklara na ang posisyon ng chairman na hinintay niya ay para iwan kay Seong-jo. Ngunit hindi na tinag si Seong-jo, sinabi niyang hindi niya gustong maging anak ng isang mamamatay tao. Nagbigay ng huling babala si Han Jae-queen na ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ni Seong-jo ay ang maging anak niya. Tuluyang nasira ang ugnayan ng mag-ama. Sa sandaling ito, tumawag si Owner para iulat kay Seong-jo na ang Jan Bank ay opisyal nang natapos ang pagbili ng F2's company. Sa ibang pangyayari, nakuha ni Lee San-ju ang mga dokumento tungkol kay Hao. Nang sinuri niya ito ng mabuti, natuklasan niya ang isang nakakagulat na katotohanan at nagpa siya na makipagkita kay Hao para ibunyag. Sa pagkikita, sinabi ng diretsyo ni Lee San-ju na alam niya na nanatili si Hao sa taa para maghiganti kay Han Jae-queen. Pagkatapos, nagbigay siya ng nakakabiglang balita na ang tunay na magulang ni Hao ay pinahamak din ni Han Jae-queen. Ipinaliwanag ni Lee San-ju na 25 taon na ang nakalipas. Ang ama ni Hao ay isang construction manager sa Sang-a Group. Natuklasan niya na ninakaw ng Chairman Lee ang pondo na humantong sa pagbabawas ng materyales na nagdulot ng panganib sa kalidad ng proyekto. Noon si Han Jae-queen bilang accountant ay nagpagsipikan ng mga libro para itago ang insidente. Ilang beses hiniling ng ama ni Hao na palakasin ang gusali, ngunit hindi siya pinansin. Sa huli, nagpasya siyang ilabas ang issue sa publiko sa pamamagitan ng media. Sa isang inspeksyon sa site, napansin niya na lumalala ang bitak sa gusali. Si Hao noon ay maliit pa. Sumama sa kanyang ina para hanapin ang ama. Samantala si Han Jae-queen na napansin na ang panganib. Lumabas ng gusali nang lumawak ang bitak. Si Hao na bata pa noon, personal na nasaksihan ang pagkakalibing ng kanyang magulang, ngunit walang magawa. Matapos malaman ang katotohanan ito na wala ng kontrol si Hao, hinanap niya si Han Jae-queen para direktang harapin. Ngunit trangkilo lang na itinanggi ni Han Jae-queen ang lahat ng paratang, sinabing walang ebidensya. Pinagtawanan pa niya ang kawalan ng kakayahan ni Hao. Nagmalasakit si Hao, ngunit walang magawa. Bumalik sa estado ng desperasyon, naglakbay-lakbay si Hao sa kalye. At nakabangga ng grupo ng mga lasinggo. Sa kabutihang palad, dumating sina Eugene at Koo sa tamang oras para iwi siya. Ngunit pagkatapos nahulog si Hao sa madilim na estado, hindi nagsasalita na nagpaalala kay Eugene. Hinanap ni Owner si Chairman Jin para tanungin ang dahilan kung bakit pumayag siya sa deal ni Han Jae-queen. Kahit alam na ito ay bitag, hindi maitago ni Chairman Jin ang kawalan ng kakayahan. Inamin na hinawakan siya ni Han Jae-queen sa liig gamit ang ebidensyang hawak nito. Napilitan siyang makipagtulungan kahit puno ng pagsisisi, nag-aalala ang lahat. Ngunit si Seong-jo ay kalmadong nakaupo sa tabi ng lawa. Parang huminto ang oras, sinabihan siya ni Koo na bumalik para pamunuan ang sitwasyon. Ngunit sumagot lang si Seong-jo na hindi kailangang mag-alala ng husto, hindi ganoon kabilis mababaon ang bangko. Kailangan niya ng kaunting oras para malinawan ang isip. Nag-isip si Seong-jo buong gabi. Sa wakas, nakahanap ng direksyon, kinontak niya ang lahat at sinimulang magtalaga ng mga gawain. Ilang accountant ang pumunta sa restaurant para kumain at nag-usap tungkol kay Hyun-woo. Kumalat ang balita sa industriya
na si Han Jae-queen ang may kasalanan sa pagpapapatay isang matandang lalaki sa tabi ang nakarinig ng pangalan ni Han Jae-queen. At agad na napansin, lumabas na ang matandang ito ay ang chairman ng TAA, nagpa siya ang chairman na hanapin si An Seon-yeon. Matatalas ang kanyang obserbasyon at naghinala na may problema sa babaeng nagtatrabaho sa CAF. Sinimulan niyang sundan siya sa bus stop malapit sa bahay at nakipaglapit. Sa loob ng ilang araw, hindi pumunta si Hao sa kumpanya, hindi rin siya makontak ni Yeoner. Lubos na nag-aalala ang lola ni Eugene, patuloy na nagpapadala ng voice messages sa kanya. Sa oras na ito parang multo si Hao na gumagala sa kalye. Sinabi ni Jae-hoon kay Kang Hyun na kayang-kaya ni Han Jae-queen na bilhin ang bangko. Na hindi makapaniwala si Kang Hyun kaya nagpasya siyang mag-imbestiga sa mga kumpanyang pinamamahalaan ni Han Jae-queen. Sinimula ni Han Jae-queen ang kanyang aksyon, ipinadala ni Sang Yun ang plano. Sa mga miyembro ng TAA Award, hiniling na ikalat ang mga chismis tungkol sa Janbang. Kasabay ng pag-uulat ng malalaking balita sa mga D station. Upang mawala ng tiwala ang publiko sa bangko at magdulot ng bank run, hinanap ni Jisoo si Seong-jo sa tabi ng lawa. Umaasang mapipigilan niya si Han Jae-queen, pagkatapos ay binanggit niya ang dating sinabi ni Seong-jo. Kung maghihintay siya, siguradong matatalo niya si Han Jae-queen. Sinabi ni Jisoo na hindi na siya makakahintay ng matagal pagkatapos maengganyo ni Jisoo. Nabawi ni Seong-jo ang kanyang espiritu at bumalik sa kumpanya para pamunuan ang sitwasyon. Hinanap ni Seong-jo si Hao para harapin siya. Sa wakas nagsalita si Hao, ibinunyag ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang magulang na si Han Jae-queen. Ang may kagagawan, binawi ni Seong-jo ang mga sinabi ni Hao noon. Nakailangang panagutin ang salarin pagkatapos maengganyo ni Seong-jo, nabawi ni Hao ang kanyang espiritu. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Han Jae-queen at inilista ang kanyang mga krimen. Determinado siyang ibagsak ang salarin sa ilalim ng impluwensya ng chismis. Dumating ang mga tao sa Janbank para mag-withdraw na nagdulot ng malaking problema. Ngunit kontrolado pa rin ang sitwasyon dahil wala pang aksyon ang mga corporate clients. Sinimulan din ni Jisoo ang kanyang aksyon salamat sa kanyang interbensyon. Ang mga ahensya ng gobyerno ay tumayong protektor ng Janbank, na nagpakalma sa kaguluhan na diskaril ang plano ni Han Jae-queen. Galit na galit siya. Ngunit may backup plan na siyang inihanda. Pumunta sina Seong-jo at Kang Hyun sa CAF. Balak ilipat ang lending company sa asset company na pinamamahalaan ni Kang Hyun. Isang paraan ito para hawakan ang risky assets at mabawasan ang pag-aalala ng publiko. Tiningnan sila ng babae sa CAF. Parang may iniisip. Sa wakas bumalik si Hao sa kumpanya. Lubos na naantig si Yeoner nang makita siya. Sa pagkakataong ito, si Hao ang kusang yumakap kay Yeoner. Binigyan siya ng aliw, pagkatapos ay nakipagkita si Hao kay Seong-jo. Pinayuhan siya ni Seong-jo na gawin ang gusto niya, siya ang magiging matibay na suporta niya. Sa kabilang banda, sinabi ni Lee San-ju kay Han Jae-queen na may natuklasan siyang kawili-wili at ibubunyag ito kapag dumating ang tamang oras. Iminungkahi ni Han Jae-queen na tumulong sa charity fund para sa mga bata na hinahawakan ni Lee San-ju. Sa pamamagitan ng financial restructuring, dahil non-profit ito, malaya silang gumastos nang hindi nag-aalala sa buwis. Kasabay ng pagpapalakas ng imahe ng kumpanya, sumang-ayon si Lee San-ju sa alok na transaksyon. Gusto niyang sumali ang kanyang anak sa board ng charity fund. Mabilis na nagkasundo ang dalawang panig. Pumunta si Hao para bumili ng kape, ngunit aksidenteng natapon ng babae ang kape. Ang unang reaksyon niya ay mag-alala. Kung nasaktan ang babae sa CAF, pagkatapos ay tinawag siya ni An Seon-yeon. Hiniling ni Hao ang tulong niya. Gusto niyang makipagkita sa chairman ng TAA, sinabing hindi gustong makipagkita ng chairman. Sumagot si Hao na kung ganoon, hihilingin niyang ang chairman ang kusang makipagkita sa kanya. Pagkatapos bumalik siya sa opisina at nag-post sa company forum. Nakipagkita si Lee San-ju kay Hao nang umalis. Hinila niya si Hao palabas para makipag-usap ng pribado. Tinanong kung bakit hindi siya kumikilos. Kung gusto ba niyang maghiganti, sumagot si Hao kay Lee San-ju kung bakit siya hinikayat na labanan si Han Jae-queen. Hindi itinago ni Lee San-ju ang kwento na nakipag-alyansa si Han Jae-queen sa kanyang kapatid para itaboy siya sa kumpanya. At gusto niyang makipag-ayos kay Han Jae-queen. Si Sang Hyun na nasa labas narinig ang usapang ito at agad na iniulat kay Han Jae-queen. Nang malaman ni Han Jae-queen na si Lee San-ju ang gumagawa ng gulo, hindi siya mapagbigay. Kung si Lee San-ju mismo ang humiling ng kamatayan, huwag siyang sisihin sa pagiging malupit. Sina Hao at Eugene ay sinuri ang mga dokumento ng SANA at natuklasan na palagi itong nagdodonate sa Children's Charity Fund at ang pundasyong ito ay may hawak na 4.7 ng shares ng SANA. Siguradong may problema rito. Pumunta ang dalawa sa charity fund at nakuha ang listahan ng donors. Natuklasan ni Hao na may 5 kumpanya sa loob ng maraming taon na nag-donate ng parehong oras at halaga kasama si Yeoner. Pumunta sila sa mga rehistradong address ng mga kumpanyang ito at natuklasan na lahat ay shell companies. Tumulong si Jae-hoon sa investigasyon. Natuklasan niya na ang 5 espesyal na kumpanya ay pinamamahalaan ni Han Jae-queen. Pagkatapos ihambing ni Hao ang impormasyon, na pagtanto niya na ito ang mga shell companies. Ang mga libro ng kumpanyang ito ay maingat na ginawa. Kung hindi sinisiyasat sa aktwal na lugar, mahirap matuklasan ang problema. Naghinala si Yeoner. Nagtataka kung bakit nagdodonate ng ganoong kalaking pera si Han Jae-queen sa charity. Napagod si Yeoner hanggang sa mahulog. Agad tinakpan siya ni Hao ng jacket. Pagkatapos nagpatuloy siya sa trabaho, nag-login sa website ng charity fund at natuklasan na ang pundasyon. Namumuhunan sa pagtatayo ng high school sa ibang bansa, hinanap niya ang address online. At natuklasan na ito ay isang bakanting lupa lamang. Nagising si Yeoner. At agad ibinahagi ni Hao ang kanyang natuklasan. Ginagamit ni Han Jae-queen ang charity organization para sa money laundering.
Peke bilang Public Welfare Act ties para magsagawa ng malalaking infrastructure projects na nangangailangan ng malaking pera. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng charity hindi siya nag-aalala sa buwis. Bukod dito ang mga proyektong ito ay nasa ibang bansa walang sinumang mag-inspeksyon. Kung talagang naitayo ang mga paaralan nagpasya si Hao. Naimbestigahan ang mga ari-arian na pag-aari ni Han Jae-queen. Habang si Jisoo naman ay nagbigay ng financial data mula sa Gaki hiniling ni Hao kay Jae-hoon na tulungan siyang suriin pagkatapos. Nagpatuloy siya sa pagpupost ng impormasyon sa internal forum. Ibinunyag na may nagtatarget sa bangko, sa wakas lumitaw ang chairman at hinanap si Hao sa ibang lugar. Binigyan ng babala ni Han Jae-queen si Kang Hyun na itigil ang pakikialam sa Jan Bank na nagdulot ng patuloy na pagbaba ng Basel ratio ng bangko. Muli pang lumala ang sitwasyon iniulat ni Kang Hyun kay Han Jae-queen na nailipat na ang lahat ng pera. At inutusan ni Han Jae-queen si Kang Hyun na ayusin ang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng scholarship fund pagkatapos. Ibinunyag ang dirty secrets ng Children's Charity Fund sa publiko para putulin ang lahat ng ugnayan. Kinabukasan iniimbestigahan at pansamantalang hinawakan ang charity fund. Si Lee San-ju ay inakusahan na konektado sa mga utos mula sa isang hinirang na tao si Lee San-ju. Siyempre alam na si Han Jae-queen ang nasa likod nito at galit na hinanap si Han Jae-queen para mag-usap. Alam niya na ginagamit ni Han Jae-queen ang charity para sa money laundering at ginamit ito para takutin siya. Ngunit hindi natakot si Han Jae-queen dahil ang namamahala sa kasong ito ay isa sa kanyang mga tauhan. Maingat ng kinakalkula ni Han Jae-queen ang pagpapalit ng may-ari ng warehouse kay Lee San-ju at ipinakalat ang balita na siya ay iniimbestigahan dahil sa illegal na fundraising at sinunog ang warehouse para takpan ang ebidensya. Ito ang double blow na ginawa ni Han Jae-queen. Hindi makalaban si Lee San-ju at tuluyang natalo binigyan siya ng babala ni Han Jae-queen. Nang simulan niyang hikayatin si Hao na labanan siya, kailangan niyang maghanda sa mga kahinatnan. Kaya siyang itaboy ni Han Jae-queen sa labas ng laro o gawing chairman. Ngunit kaya rin siyang ipadala sa kulungan. Ito ang kapangyarihan ni Han Jae-queen alam ni Lee San-ju na hindi niya maiiwasan. At nagbanta na kung mamamatay siya isasama niya ang iba. Matapos ayusin si Lee San-ju tinarget ni Han Jae-queen ang Jan Bank. Inutusan niya ang mga kumpanya na mag-withdraw ng pera mula sa bangko at ikalat ang balitang ito. Kapag nagsimulang ilipat ng mga kumpanya ang pera hindi na makokontrol ang sitwasyon. At habang dumarami ang mga kumpanya at tao na mag-withdraw ang bank loan, direktang magpapabagsak sa Jan Bank sa oras na ito bumaba ang Basel ratio sa ilalim ng 8 DTF, naging 6.1 DTF na lang. Ibig sabihin naging kandidato na ang Jan Bank para sa liquidation. Sa wakas na pagtanto ni Seong-jo na ang lending company ay pain lamang. At ang pinakamapanganib ay ang huling layunin pa rin. Natuklasan ni Hao sa dokumento ng charity fund na sa aksidenteng nagdulot ng pagkamatay ng kanyang magulang. May nakaligtas na nagngangalang Yoon Muin agad siyang tumawag at tinanong ang address. Nang dumating sa address na iyon nagulat siya nang ang babae sa CAF ang bumukas ng pinto. At hindi siya pipi o bingi gaya ng inakala ng lahat noon. Alam na ng babae sa CAF ang katotohanan tungkol sa aksidente mula kay Hao at napagtanto na sa loob ng maraming taon. Naging alaga siya ni Han Jae-queen, hindi na siya nagtago. Ibinunyag na siya pala ay miyembro ng Taas Scholarship Fund. At hiniling sa kanya ni Han Jae-queen na magpanggap na pipi at bingi para mangolekta ng impormasyon sa kabilang banda. Hinulaan ng mga miyembro ng Team 5 ng Jan Bank na sa loob ng 3 araw. Wala na silang perang pambayad. May mga nagmungkahi kay Chairman Jin na ibenta ang national bonds para iligtas ang bangko. Ngunit ito ay mabilis ang solusyon lamang na magpapalala sa sitwasyon. Lubos na nag-aalala si Chairman Jin nakita ni Owner ang hirap ng bangko at nalungkot. Kaya hinanap niya si Hao para humingi ng aliw, hindi pa rin siya nasisiyahan sa ginawa ni Chairman Jin. Ngunit umabot na sa punto na hindi na maibabalik. Ibinahagi rin ni Hao sa kanya ang kanyang nakaraan at ibinunyag ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Tio Kang. Na si Han Jae-queen ang may kagagawan na unawaan ni Owner ang motibo ni Hao. At sinabi niyang hindi niya hahayaang makapinsala pa si Han Jae-queen sa iba pang kumpanya. Uminom si Owner ng alak para makalimutan ang lungkot at nalasing ng husto. Kailangang tawagin ni Hao si Jisoo para alagaan siya nang magising hiniling niya kay Jisoo ang tulong. Dahil si Tio Kang ang naging biktima ni Han Jae-queen at lahat sila ay may iisang kaaway. Galit pa rin si Eugene dahil nang mamatay si Tio Kang walang ginawa ang Jan Bank. Ngunit ngayon para talunin si Han Jae-queen, kailangang magkaisa silang lahat. Dinala ni Hao sina Eugene at Jisoo para makipagkita sa chairman ibinunyag niya. Nahawak ni Han Jae-queen ang isang pribadong investment fund. At pagkatapos ay sinabi na binili ni Han Jae-queen ang Jan Bank. Ang mga aksyong ito ay malinaw na nagbabanta sa ekonomiya ng bansa, hindi inasahan ng chairman. Na kaya itong gawin ni Han Jae-queen at nagpasya siyang tumulong. Nakipagkita si Han Jae-queen sa chairman ng Financial Commission iminungkahi na bilhin ang pribadong buy investment fund. Ang Jan Bank ang chairman ay hinikayat niya noon. Siyempre sasang-ayon ito sa plano maayos na isinagawa ni Han Jae-queen ang plano. At mabilis na nakuha ang mahigit 50 DFA ng shares ng Jan Bank sa kabilang banda si Seong-jo. Alam din na hindi maiiwasan ang ilang bagay. Naisip ni Seong-jo ang isang posibleng paraan para mapanatili ang Jan Bank. Ang pinaka-epektibong paraan ay punan ang kakulangan sa deposits. Kung magiging bukas palad ang iba pang bangko sa pagtulong, malalampasan nila ang krisis dahil ang mga tao at negosyong mag-withdraw mula sa Jan Bank. Magdedeposito sa iba pang bangko ang malas ng kapwa ay swerte ng isa. Ang pagkabagsak ng Jan Bank ay maganda para sa iba pang bangko dahil tataas ang deposit ratio.
ngunit hindi nagbigay ng tulong ang iba pang bangko. Swerte na nga na humingi ng tulong sa kanila ay halos imposible, ngunit ito na ang pinakamaayos na plano. Lahat ay kailangang magsumikap nagtakda ng pagpupulong kasama ang mga lider ng ibang bangko, hindi rin siya tumigil. Hindi lang niya ibinunyag ang impormasyon sa lokal na media, kundi nakipag-ugnayan din sa international media para ilantad ang mga ginawa ni Han Jae-queen. Sina Kubu at Yu-Honor ay nakipagkita kay Chairman Jin ikinuwento ang plano ni Han Jae-queen. Sa wakas na pagtanto ni Chairman Jin na naloko siya sa kabutihang palad, may solusyon pa si Kubu. Hiniling niya kay Chairman Jin na aminin ang pagkakamali sa publiko, ang iba ay siya nang bahala. Si Shang Hyun pagkatapos ng trabaho napansin ang ilang tao na gumagawa ng kahina-hinalang bagay sa kumpanya. Agad niyang iniulat kay Han Jae-queen samantala tinulungan ng babae sa CAF, si Hao na itago ang kanyang schedule. Ang dalawang magkasalungat na impormasyon ay nagpahalata kay Han Jae-queen na may problema. Bilang pag-iingat nagpasya si Han Jae-queen na suspendihin si Hao sa trabaho. Ngunit handa na si Hao, ginamit niya ang natitirang oras para magpatuloy sa investigasyon. Sina Seong-jo at Kang Hyun ay uminom para makalimutan ang lungkot. Hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon. Ang NAE Investment Fund ay naging pinakamalaking shareholder ng Genbank. Kailangan lang malampasan ang qualification review. Bilang major shareholder, makokontrol ni Han Jae-queen ang bangko sa kasalukuyan. Ang tanging paraan ay hindi maaprubahan ng Financial Commission ang qualification. Nang inahiya nagbalita si Jisoo ng masamang balita na naimpluwensyahan na ni Han Jae-queen ang Financial Commission. Matagal nang pinlano ito ni Han Jae-queen, ngunit hindi kailangang mag-alala dahil may solusyon siya. Hindi inaasahan na sa araw ng review biglang kinansela ni Han Jae-queen ang pagpupulong at ipinagpaliban ng walang petsa. Ni hindi ipinaalam sa mga kaukulang partido na guluhan sina Jisoo at Yu-Honor. Kung hindi matutuloy ang review, hindi rin makokontrol ni Han Jae-queen ang bangko ng opisyal. Kaya bakit niya ginawa ito? Si Han Jae-queen ay bumibili ng oras para palitan si Jisoo at ilagay ang kanyang tiwala bilang responsable. Para masigurong maayos ang lahat, alam na alam ni An Seon-yeon na hindi dapat hayaang manipulahin sila ni Han Jae-queen. Ang pinakamabuting paraan ngayon ay biglang tawagin ang qualification review meeting. Tumawag si Hao para humingi ng tulong sa chairman. Sa tulong ng chairman, nakatakda ang qualification review meeting bukas. Nakipagkita rin si Jisoo sa mga tao sa Financial Commission. Itinuro na ang industrial capital ng NAE Investment Fund ay lumampas na sa 25 VKI ng kabuuang kapital ayon sa batas. Ang ay walang kwalifikasyon para maging shareholder ng bangko, inakala ng chairman ng commission. Na dumating si Jisoo para pabilisin ang trabaho, kaya nangako siyang bukas ay siguradong maipapasa ang usapin. Hindi inaasahan na hiniling ni Jisoo na maging patas sila sa trabaho. Huwag aprubahan ang qualification review kung hindi ilalantad niya ang ACDO ng mga ito na tumatanggap ng suhol. Sa kabilang banda, sa pagsisikap ng lahat, nagpulong ang mga lider ng bangko. Itinuro ni Seong-jo na kung matagumpay na mabibili ng NAE Investment Fund ang Genbank, magiging masamang halimbawa ito, susundan ito ng ibang kapital at sa oras na iyon, ang ibang bangko ay mahuhulog din sa parehong sitwasyon. Kung hindi mo gustong mahulog sa ganitong sitwasyon, mas mabuting magtayo ng alyansa na magtutulungan. Kung may bangkong mahulog sa krisis, tutulungan ito ng lahat. Upang maiwasan ang pag-takeover ng bangko, lahat ay sumang-ayon na makatwiran ang sinabi ni Seong-jo. Kinaumagahan, nagdaos ng press conference si Chairman Jin, ibinunyag ang plano ng NAE Investment Fund at humingi ng paumanhin sa kanyang kasakiman. Sa qualification review meeting, si Jisoo rin ay nagmalasakit sa mga iligal na gawain ng NAE Investment Fund. Nakatanggap ng balita si Han Jae-queen at nagmadaling pumunta, ngunit narinig lang na ang qualification review ay hindi na aprubahan. Sa puntong ito, hindi pa rin nataranta si Han Jae-queen. Kailangan lang niyang muling tawagin ang review meeting at ang pagmalasakit ni Jisoo ay magdudulot lang ng problema sa kanya. Ngunit sinabi ni Seong-jo kay Han Jae-queen na ang Basel ratio ng Genbank ay tumaas ng higit sa 8 iditig. Hindi na ito maaaring ibenta. Hiniling ni Seong-jo sa kanyang ama na mabilis na ibenta ang shares. Pagkatapos ay dinala si Jisoo palayo. Natalo ng lubusan si Han Jae-queen, nagtitipon ang lahat para ipagdiwang ang tagumpay. Sinabi ni Yeojin sa kanyang lola na ang gusto ni Hao ay si Yu-Honor. Malakas na sinabi ito ng lola na nagpunit sa tabing naghihiwalay. Medyo nahiya ang dalawa, ngunit hindi itinago ang damdamin. Si Seong-jo rin ay napakasensitibo. Binigyan niya ng pagkakataon ang dalawa na magkasama sa weekend trip. Sinabi ni Jisoo kay Seong-jo na nagpasya siyang sumuko sa otoridad. Nagtago siya sa Gyagi para lang mangolekta ng ebidensya. At ngayon ang oras na para magbigay ng matinding dagok kay Han Jae-queen. Ibinalita ito ni Seong-jo kay Hao. Si Hao pinahalagahan ang desisyon ni Jisoo at sinabing determinado rin siyang ibagsak si Han Jae-queen. Sa panahong ito, tinipon ni Hao ang lahat ng iligal na gawain ni Han Jae-queen kasabay ng paghahanap ng mga saksi at ebidensya. Nakipag-ugnayan din siya sa local at international media para ilantad ang kaso. Ang paraang ito ay lubos na nakasira sa reputasyon ng TAA. Hinanap ng chairman si Hao para humingi ng paliwanag. Sinabi ni Hao sa chairman na kailangan ng tapang para harapin ang mga pagkakamali. Pagkatapos, tinawag ng chairman ang board meeting. Ayon sa mungkahi ni An Seon-yeon, natanggal sa pwesto si Han Jae-queen. Hinanap pa ni Hao ang prosecution. Isinumite ang ebidensya ng krimen ni Han Jae-queen. Sumuko rin si Jisoo sa kanyang mga maling gawain. Kasabay ng pagbunyag ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Hyun-woo, nahaharap sa maraming akusasyon. Matigas pa rin si Han Jae-queen na hindi umamin ng kasalanan. Nagdagdag si Seong-jo ng matinding dagok. Isinumite ang lahat ng ebidensya tungkol sa paggamit ni Han Jae-queen sa Sangha Group para sa money laundering. Sa wakas,
Hindi nakatakas si Han Jae-queen sa kanyang kapalaran salamat sa pagsuko at pagiging saksi si Jisoo. Ay nakatanggap ng suspended sentence ito na ang pinakamabuting resulta. Lumipat siya sa bahay ni Seongjo at muling nagkabati ang dalawa. Si Han Jae-queen ay nahatulan ng maraming krimen nakatanggap ng 15 taong sentensya. Ngunit kahit sa kulungan hindi natakot si Han Jae-queen. Sa halip pumiti siya ng mailihim na kahulugan sa loob ng kulungan abala si Han Jae-queen araw-araw. Magaling siya sa paghawak ng mga utang salamat dito nakabuo siya ng maraming koneksyon. Sa loob ng kulungan kinokontrol ang malalaking halaga ng pera. Si Han Jae-queen ay naghahanda ng gulo sinimulan ni Hao ang investigasyon sa mga dummy company ni Han Jae-queen. Nang dumating siya sa Jaihan Management Corporation natuklasan niya ang legal representative ng kumpanya na nakahandusay sa sahig na papalibutan ng sirup. Agad dinawag ni Hao ang ambulansya pagdating sa ospital natuklasan ni Hao na ang gwardiya ng biktima ay ang babae sa CAF ang nasa emergency room ay si Yoon Muin. Sinabi ng babae sa CAF kay Hao na dumaranas ng depresyon si Yoon Muin. At madalas gustong tapusin ang buhay hindi ito ang unang pagkakataon. Bilang pasasalamat kay Hao sa pagliligtas ibinunyag ng babae sa CAF ang libingan ng magulang ni Hao. Pumunta si Hao sa sementeryo para alalahanin. Sa wakas natagpuan ang kanyang nakaraan inimbitahan ng chairman si Seongjo bilang partner ng opisina. Ngunit hindi pumirma si Seongjo nagdalawang isip siya. Nang bumalik sa opisina aksidenteng nakita ni Seongjo si Chairman Jin nag-usap sila ng ilang salita. Pagkatapos sumakay si Chairman Jin sa elevator at nakita si Hao alam niya na si Hao ang gusto ng kanyang anak. Ang dating reaksyon ni Hao ay kinilala ni Chairman Jin pagkatapos mag-imbestiga tungkol sa magulang. Naramdaman ni Hao ang pagod at lungkot na pansin ni Seongjo ang kanyang kakaibang estado. At hinikayat si Hao na manatiling matatag na pansin din ni Yoner na may mali kay Hao sa kanilang date. Direkta siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Inamin ni Hao na nalilito siya ang paghihiganti sa malaking kaaway. Hindi siya nagdulot ng ginhawa gaya ng inaasahan sa halip. Naramdaman niya ang kawalan at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin hinawakan ni Yoner ang kamay ni Hao. At mahinahong sinabi na lagi siyang nasa tabi niya para magplano ng kinabukasan ng magkasama. Samantala dinala ni Jisoo si Seongjo para makipagkita sa lola masigla silang tinanggap ng lola. At bilang matanda, biglang tinanong kung ilang apo ang plano nilang magkaroon na nagpabigla kay Seongjo. Sa unang opisyal na pagkikita ng matatanda sa pamilya lubos siyang nagulat at nalito. Muli namang nakipagkita si Eugene kay Yoner para mag-usap nag-aalala siya na baka gamitin si Hao. Kaya nagpasya siyang harapin ng direkta si Yoner. Sa pagkakataong ito, binago niya ang kanyang estilo. Isinuot ang isang eleganteng damit para sa pagkikita. Nang magkita ang dalawa, hindi nagpaligoy-ligoy si Eugene at direktang tinanong sa iyong background. Bakit pipiliin ang isang tulad ni Hao? Marami akong nakuha, ngunit marami rin akong nawala hindi pa ako nagkaroon ng tunay na kasama. Samantalang ikaw mula pagkabata ay mayroon ka ng mga bagay na iyon, kaya hindi mo napansin kung gaano iyon kahalaga. Naalala ni Eugene ang kanilang paglaki kasama ni Hao at naramdaman na tama ang sinabi ni Yoner. Sa mismong sandaling iyon, binitawan niya ang kanyang pag-iingat kay Yoner at unti-unti silang naging matalik na magkaibigan kasabay nito. Napansin ni Hao na may kakaiba sa Jaihan Group. Pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa prosecutor, lalo niyang napatunayan ang kanyang hinala. Hinanap niya si Seongjo para ibahagi. Ang natuklasan na ang Jaihan ay mukhang malaking import-export company, ngunit sa financial report, walang anumang gastos sa labor na nagpapatunay na peke ang kanilang finances. At ang tanging may kakayahang manipulahin ang ulat ng ganoon katotoo ay si Han Jae-queen lamang. Nagbigay din ang prosecutor ng resulta ng pagsusuri sa financial report na kinumpirma na ginamit ni Han Jae-queen ang kumpanyang ito para maglaban ng malaking halaga ng pera patungo sa ibang bansa. Ngunit hindi pa malinaw kay Hao ang tunay na layunin ni Han Jae-queen. Sa susunod na sandali binigyan siya ng sagot ng balita sa telebisyon. Opisyal nang nabangkarot ang Silver Medal Bank dahil sa mass withdrawal crisis. Napansin din ito ni Seongjo ang pagbili ng foreign bank tulad ng Silver Medal ay magbabawas ng maraming legal na hadlang. Isang pakiramdam ng kaba ang bumalot sa kanya. Hindi nag-apela si Han Jae-queen na pagtanto ni Hao na ang huling galaw ni Han Jae-queen ay target ang pardon ayon sa batas kasama ang isang krimen na hindi maaaring husgahan ng 2 beses. Basta makaupo siya ng maikling panahon sa kulungan pagkatapos ng pardon malaya na siyang makakalabas. At hindi nagtagal natanggap ni Nakuo at ng iba ang balita na napatawad si Han Jae-queen. Ang balitang ito ay ginawang katawa-tawa at walang saysay ang kanilang mga naunang pagsisikap at naging walang kabuluhan. Pumunta si Nakuo at si Seongjo sa Jaihan Group sa wakas na intindihan nila ang plano ni Han Jae-queen. Ang perang nilabhan mula sa Jaihan Group ay para ihanda ang deal. Sa pagbili ng silver medal nang bumalik si Seongjo sa kumpanya. Nakita niya si Xiang Yun na nagtatrabaho pa rin para kay Han Jae-queen. Pinayuhan siya ni Seongjo na huwag ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa masama, ngunit hindi pinansin ni Xiang Yun. At nagpatuloy sa pag-uulat kay Han Jae-queen sinabi ni Xiang Yun na opisyal nang umalis si Jisoo sa GAI at ang bank alliance na itinatag ni Seongjo ay nagsimula ng gumana. Na may mas mataas na stability kaysa sa ibang bangko, kaya pinili ni Han Jae-queen ang Hosu Bank. Isang bangko sa labas ng alliance bilang susunod na target. Nang malaman ito ni Hao agad niyang hinanap si Seongjo para magplano ng countermeasures. Sa oras na ito napagtanto rin ni Seongjo ang layunin ni Han Jae-queen kung gagamitin ang bangko para bumili ng bangko. Mas mababa ang mga hadlang sa proseso at mas madali ang manipulasyon. Sa tamang oras kusang nakipag-ugnayan ang Hosu Bank kay Seongjo umaasang makakatanggap ng tulong si Seongjo.
Ginamit ang pagkakataon para imbitahan sila sa alliance at mabilis na nagkasundo ang dalawang panig. Hiniling ni Hao sa Hosu Bank na suriin ang account ni Yoon Muin pagkatapos ay hinanap ang babae sa CAF para magtanong ng karagdagang impormasyon tungkol sa account. Sinabi ng babae sa CAF na siya ang namamahala ng account ni Yoon Muin sa pamamagitan ng online banking, ngunit wala siyang napansing anumang kakaiba. Kinumpirma ni Yoon na ginamit ni Han Jae-queen ang pangalan ni Yoon Muin para magbukas ng anonymous account. Ang ganitong uri ng account ay ma-access lamang kapag personal na pumunta ang may-ari sa bangko. Wala nang maibigay na tulong ang babae sa CAF. Pagkatapos nakipagkita sina Hao at si Ong-jo kay Kang Hyun, kinumpirma na ang anonymous account na ito. Maliban sa may-ari, walang sinumang may karapatang gamitin ang pera sa loob. Bukod pa rito kung may problema ang may-ari, tulad ng pagkawala ng malay o hindi makapag-transact, ma-freeze ang account. Kapag namatay na ang may-ari, maaari nang mamanahin ang pera. Sa kasalukuyan, nasa koma si Yoon Muin na naging kalamangan dahil hindi lubos magagamit ni Han Jae-queen ang pera sa account. Alam din ito ni Han Jae-queen, kaya inutusan niya si Shang Yun na maghanda para sumali sa bidding at mag-isip ng paraan para ayusin ito. Samantala, biglang nakatanggap si Seong-jo ng sunod-sunod na tawag mula sa maliliit at katamtamang bangko. Nakusang humiling sumali sa alliance na nagpagulo sa kanya. Maliban kina Hao at sa kanya, walang ibang nakakaalam ng susunod na hakbang ni Han Jae-queen. Kaya sino ang naunang nakipag-ugnayan sa mga bangko? Nang mapansin na nahadlangan ang plano sa mga bangko, inilipat ni Han Jae-queen ang target sa pagbili ng securities firms. Nagpasya sina Hao at si Ong-jo na pumunta sa lugar, ngunit hinadlangan sila ni Shang Yun. Sa totoo, lihim na pinalitan ni Shang Yun ang bidding documents ni Han Jae-queen na nagpabigo sa acquisition. At ibinunyag rin niya ang buong plano ni Han Jae-queen kina Hao at si Ong-jo. Lumabas na ang malaking layunin ni Han Jae-queen ay bumuo ng nangungunang financial conglomerate at ang pagmamay-ari ng mahahalagang financial licenses, kabilang ang bangko at securities firms, ay pundasyon para maisagawa iyon. Hindi lang iyon, ibinigay rin ni Shang Yun kay si Ong-jo ang kontrata tungkol sa secret account na ginamit ni Han Jae-queen sa pangalan ni Yoon Muin para magbukas. Kahit hindi pa ito sapat para maipakulong, maaari itong magdulot ng malaking problema sa susunod na plano. Inamin ni Shang Yun na ang lahat ng ginawa niya ay para maghiganti para kay Hyun-woo. Dahil dito tinanggap niya ang pagiging alaga ni Han Jae-queen para mangolekta ng ebidensya ng paghihiganti. Matagal na siyang handa, dinala ni si Ong-jo ang dokumento sa prosecution na lalong nagpahirap kay Han Jae-queen na mabawi ang pera sa secret account, samantala mas malayo pa ang ginawa ni Koo. Natuklasan niya ang malaking halaga ng nakatagong cash sa Jaihan Group. Kinolekta at isinumite niya ito sa prosecution ang mga nakatagong ari-arian ng ganitong uri. Pagkatapos ma-report ay kukunin at gagawing pondo ng gobyerno. Sa paraan ng dalawa, ang lahat ng dokumentong nakolekta ni Han Jae-queen ay nawala ng tuluyan at sa maikling panahon, hindi rin niya mahahawakan ang pera sa secret account. Kahit ano pa ang gustong gawin ni Han Jae-queen, pansamantala lang itong maititigil, lumipas ng mabilis ang oras. Naging accountant na si Hao na kayang magturo sa mga baguhan. Samantalang dinala na ni Jisoo ang kanyang anak at muling nagkasama kay si Ong-jo, nagsimula rin si Jisoo sa venture capital. Tuwing may natutuklasang magandang negosyo, si Hao agad niyang dinadala ang dokumento kay Jisoo. Ang dalawang magkapatid ay nagtulungan ng walang makakapigil. Si Seong-jo naman, hindi siya naging partner ng taa, kundi umalis at pumunta sa bagong opisina. Umaasa si Chairman Jin na si Yeojin ang pumunta sa bangko para pamahalaan ang trabaho, ngunit ayaw ni Yeojin magtrabaho sa bangko. Nakahanap na siya ng bagong direksyon at nagpa siya na sundan ang larangan ng venture capital. Sinabi ni Chairman Jin kay Owner na tinanggap na niya si Hao at hindi tumutol sa relasyon ng dalawa na nagpasaya kay Owner ng husto. Samantala, umalis sina Jae-hoon at Hyun-woo sa taa at nagbukas ng sariling accounting firm. Gumaling na ang mga mata ni Jae-hoon, habang buntis naman si Hyun-woo sa kanilang pangalawang anak. Si Koo sa kanyang talino at galing nakapagrehistro ng patent na nagsisiguro ng masaganang buhay. Sa bandang huli, nalaman ni Han Jae-queen na ang anak ni Jisoo ay anak din ni Seong-jo. Pumunta siya sa kindergarten kung saan nag-aaral ang kanyang apo. Umupo sa bench at pinanood mula sa malayo ang kanyang apo na naglalaro sa buhangin. Tinanggal ni Han Jae-queen ang kanyang salamin. Sa sandaling iyon, parang naging tao siya ulit. Nasiyahan siya sa maikling sandali ng pagiging pamilya, ngunit sa huli, hindi pa rin lumapit si Han Jae-queen para kilalanin ang apo. Nang isuot niya ulit ang salamin, naging malupit siyang muli. Malamig nang umalis si Han Jae-queen, aksidenteng nakasalubong niya sina Seong-jo at Jisoo. Walang nagsalita sa magkabilang panig. Pagkatapos niyon, tinawag ni Han Jae-queen ang kanyang mga tauhan at nagpa siya na mamuhunan sa real estate investment trust. Nakatanggap ng balita si Hao. Agad tumawag kay Seong-jo, sinabing gusto niyang imbestigahan ang kumpanya ni Han Jae-queen. Sakto ring iyon ang balak ni Seong-jo. Muling nagsimula ang tatlo sa bagong laban. Dito natapos ang kwento. Salamat sa iyong pagsama sa akin sa pag-follow ng pelikulang ito. Magkita tayo ulit sa susunod na pelikula.